Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2601. Pinunasan ni Fennel ang dugo sa gilid ng bibig at tumingin kay Ares, na hingal din at sugatan. Nakangiti niyang sabi, as expected of War God Ares. Napakalakas ng kanilang combat power. Malamig na tiningnan ni Ares si Fennel, huminga ng malalim, at sinabing, Apollo, mas malakas ka sa inaakala ko. Ikaw ang pangalawang taong hinahangaan ko sa buhay ko. Ang una ay ang aking ama, at ikaw ang pangalawa. Itinaas ni Fennel ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, kung gayon, dapat kong ipagmalaki ang lahat. Tumawa si Ares, sumabog muli ang kanyang lumalaban na layunin. Sa susunod na segundo, sumigaw siya, muli. Boom! Sa isang iglap, nag-away muli ang dalawa. Ang isang nakakagulat na presyo ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga pamantayan ay sumabog. Ang training ground ay naging durog na bato. Si Athena ay nakatayo sa di kalayuan at ginamit ang kanyang larangan ng pagkahari upang maprotektahan ang enerhiya na no-attack ng labanan ng dalawa. Sabay sigaw, tama na. Ares, itigil mo na yan. Apollo, huminto ka sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kapag ang dalawang lalaki ay nasa battle mode, hindi sila maaaring huminto hanggang sa matapos ang isang partido. Ito ang dignidad ng isang tao. Boom! Biglang nasuntok ang isang tao sa himpapawid. Bumagsak siya ng husto sa lupa sa isang bahid ng liwanag at gumulong sa 12-dosenang metro. Ilang malalaking hukay din ang sumabog sa lupa. Unti-unting nahulog ang Horus mula sa hangin sa gitna ng alikabok, natatakpan ng mga sugat at naghahabol ng hininga. Tinitigan niya si Ares na bumagsak sa lupa sa di kalayuan at sinabing, natalo ka. Nakahiga si Ares sa lupa, nakatitig sa bughaw na langit at puting ulap gamit ang malalim niyang mga mata, at hingal na hingal. Nabalot siya ng mga sugat. Natawa si Ares at sinabing, natalo ako. Nawala talaga ako. Maya-maya, tumayo si Ares, sinulyapan si Fennel, at sinabing, Apollo, masaya akong nakalaban kita ngayon. Inaamin kong natalo ako, pero sa susunod, matatalo na talaga kita. Pagkasabi nun ay tumingin ng mataman si Ares kay Athena na nakatayo sa tabi ni Fennel. Walang sabi-sabi, tumalikod siya at umalis. Nakita ni Athena si Ares na papaalis at gusto sana siyang habulin ngunit pinigilan siya ni Fennel. Aniya, proud siyang tao. Kung hahabulin mo siya ngayon, masasaktan ang pride niya. Walang magawa si Athena. Tumingin siya kay Fennel at nagtanong, okay lang ba siya? Hindi sumagot si Fennel bagkus ay napatingin sa direksyong nilisan ni Ares. Tumalikod siya, naglakad papunta sa bulwagan, at pumunta sa silid kung nasaan sina Philip at Georgina. Pumasok na ito sa huling yugto ngayon. Halatang puno ng pawis ang noo ni Georgina. Nang mapansin ni Philip na bumalik si Fennel na may mga pinsala, sumimangot siya at nagtanong, nanalo ka. Tumango si Fennel, tumingin kay Georgina, at nagtanong, paano ito? Sagot ni Georgina, malapit na. May isang huling firewall. Pagkasabi nun ay mabilis na nag-type si Georgina sa keyboard. Makalipas ang 5 minuto, nakahinga ng maluwag si Georgina. Nakangiting sabi niya, bingo. Nilock ko ang kanilang mga tumpak na coordinate. Nang marinig ito, tumabi si Fennel at Philip at tumitig sa screen ng computer. Ang mga coordinate na ipinakita ay na-convert sa mga heograpikong lokasyon, na siyang Moore City sa Hilagang Kanluran. Moore City sa northwest. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, mayroon bang ganoong lungsod? Seryosong tiningnan ni Fennel ang mga coordinate at malamig na sinabi, oo. Ito ay isang lungsod na hindi ipinapakita sa mapa. Ito ay isang lugar na ganap na walang pamamahala at walang kontrol. Ang Moore City sa Hilagang Kanluran ay tinatawag ding Mystic City. Kabanata 2602. Mystic City sa Northwest. Nanginginig si Philip nang marinig ang pangalang ito. Naguguluhan siyang tumingin kay Fennel at nagtanong, ano ang lugar na ito? Sa panahon ngayon ng information technology, mayroon pa bang mga lugar na hindi nakadisplay sa mga mapa o kilala sa mundo? Umiling si Fennel, lalong nagiging seryoso ang mukha niya sa 1 minuto. Sabi niya, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi naman sa hindi kilala sa mundo ang lugar na ito, ngunit ang mga taong nakakaalam sa lugar na ito ay hindi ordinaryong tao ng sekular na mundo. Ang dahilan kung bakit hindi ito ipinapakita sa mapa o minarkahan ay dahil sa mga gawa ng tao. Sa isang tiyak na lawak, ang bawat bansa ay may mga lugar na hindi nila gustong malaman ng mga tagalabas. Kunin ang lugar na ito, halimbawa. Nahahati ito sa maraming distrito na may maraming base para sa lihim na pananaliksik, na confidential at hindi minarkahan sa mapa. Tumango si Philip at halos naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Fennel.
Nagpatuloy siya sa pagtatanong, kung gayon, ano nga ba itong mistikong lungsod ng Hilagang Kanluran? Napabuntong hininga si Fennel at sinabing, hindi ko talaga alam ang lugar na ito. Minsan lang ako nakapasok sa lugar na iyon. Ang dahilan kung bakit sila nang ahas na gamitin ang pangalang ito ay dahil sa masa ng mga tao mula sa buong mundo. Hindi sila ordinaryong tao ngunit karamihan ay mga supernatural na nilalang at mga disipulo. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga kriminal at S-class fugitive na hinahanap ng iba pang bansa. Walang mga patakaran na pag-uusapan, tanging lakas. Ang malakas ay makakaligtas lamang sa kanilang dalawang kamao. Bukod dito, ang lugar na iyon ay hindi ang marangyang tanawin ng kalunsuran na nakikita natin ngayon ngunit matatagpuan ito sa isang bulubunduking lugar ng desyerto. Ito ay medyo mahirap at atrasa, napapalalim sa mga sandstorm sa buong taon. Ang lokasyon ay hindi partikular na madaling mahanap at isang tiyak na gabay upang dalhin ang iba. Nang matapos magsalita si Fennel, madilim na ang mukha ni Philip. Tanong niya, kung gayon, ano sa tingin mo ang ginagawa ng pamilya Lovelace doon? O sa halip, ang Lovelace family ba ang boss sa likod nitong Mystic City? Mariing umiling si Fennel at sinabing, hindi ako sigurado tungkol dito, ngunit dahil nailok ni Georgina ang posisyon, kailangan nating tingnan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ano, ito ay isang pagkakataon upang maibalik ang alaala ni Win. At saka, sa tingin ko kailangan mong malaman ang higit pa tungkol sa lugar na ito. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo sa hinaharap. Kung sakaling makasagasa tayo ng isang tao mula sa pamilya Lovelace, maaari nating patayin ang 3 ibon gamit ang isang bato. Tumango si Philip at naintindihan ang gustong sabihin ni Fennel. Tiningnan niya ang mga coordinate na ipinapakita sa screen ng computer at nagtanong, ang Mystic City ba ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Nonagon at ng Supernatural Bureau? Umiling si Fennel at sinabing, hindi. Ang lugar na ito ay ganap na walang pamamahala. Tanging ang mayor lamang na kanilang inihalal ang may karapatang magpatakbo nito. Maging ang Nonagon at ang Supernatural Bureau ay kailangang kumuha ng pahintulot ng mayor para makapasok sa lugar na iyon. Siya nga pala, hindi ordinaryong tao ang mayor na iyon. Kung pupunta tayo doon, hindi natin dapat pakialaman ang taong iyon. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong. Sabi ni Fennel, napakakapangyarihan ng taong iyon. Malalaman mo kapag nakilala mo sila. Habang nag-uusap sina Fennel at Philip tungkol sa Mystic City, biglang napabulala si Georgina. Mabilis niyang tinapik ang computer at sinabing, oops, nahanap na nila ang lugar natin. Sa pagtingin sa pulang ilaw na kumikislap sa screen, si Philip at Fennel ay solemn na. Anong nangyayari? Tanong ni Fennel. Mabilis na sumagot si Georgina, nag-set up ang kabilang partido ng tracking program sa channel kung saan ako lumabas sa server at firewall. Nakalock ito sa aming lokasyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Georgina kay Fennel na may kasalanan sa mukha at sinabing, Lord Apollo, I screwed up. Kabanata 2603. Napatingin si Fennel kay Georgina na nakayuko. Medyo haggard ang mukha niya. Aniya, Georgina, hindi mo kasalanan. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa iba. Dapat kang magpahinga. Pagkasabi nito, marahas na tinapik ni Fennel si Georgina sa balikat at inutusan ang isang subordinate na bumalik si Georgina sa pahinga. Sa oras na ito, lumakad sina Athena at Hephaestus mula sa gilid kung saan sila nanunood. Na may pag-aalinlangan at pag-aalala sa kanilang mga mukha, nagtanong sila, sino ang nag-lock ng iyong posisyon? Tumingin si Fennel kay Athena nang walang anumang intensyon na itago ito at sinabing, The Lovelace Family. Ang pamilya Lovelace. Nang marinig ang pangalang ito, natigilan si Athena. Kumunat ang noo niya at sinabing, paano mo sila ginulo? Sabi ni Philip, dahil sa akin. Gusto pa sana magtanong ni Athena nang sabihin ni Fennel, stop asking. Mas mabuti kung hindi mo alam ang ilang bagay. Ngayong nailok na ng pamilya Lovelace ang ating posisyon, kailangan nating bantayan ang kanilang mga kilo. Sa tingin ko, maglulunsad sila ng pag-atake sa Hall of the Sun. Agad na sabi ni Athena, huwag kang mag-alala, Apollo. Lagi akong nasa tabi mo. Aalisin ko ang aking mga tao ngayon din. Naisip ito ni Hephaestus at sinabing, kung kailangan ni Apollo ng tulong, maaari akong pumasok. Tumingin si Fennel sa kanila at seryosong sinabi, salamat sa inyong kabutihan, ngunit hindi ko kailangan ng tulong ninyo sa bagay na ito. Ito ang negosyo ng Hall of the Sun, at ayaw kong madamay ka rito. Kung mabaygo tayong lumaban sa pamilyang Lovelace, sana pagdating ng panahon, marami na kayong makukuhang miyembro ng Hall of Sun hanggat maaari. Nang marinig iyon, sinabi ni Athena na may luha sa kanyang mga mata, Apollo, naniniwala ako sa iyo. Pagkatapos ng maikling chat, pinaalis ni Fennel sina Athena at Hephaestus. Nakatayo si Fennel sa isang maliit na hardin kasama si Philip.
Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, tumangala sa langit, at nagtanong, gaano ka Katie wala? Umiling si Fennel at sinabing, hindi ko alam. This is the first time I'm facing the Lovelace family, and it's the core members at that. Tumango si Philip at sinabing, kung gayon, hintayin natin silang pumunta sa pintuan. Ngumiti si Fennel at sinabing, I think so too. Nakangiting nagkatinginan ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang negosyo. Kahit na ang base camp ng Hall of the Sun ay nasa mataas na alerto, ang kapaligiran ay normal. Makalipas ang 2 araw, isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw 5 milya ang layo mula sa pribadong manor ni Fennel. Lahat sila ay nakasuot ng itim na kasuotan na may iba pang sandata sa kanilang mga bewang at braso. Huminto sila 5 milya ang layo mula sa pribadong asyenda at naglabas ng mapa ng asyenda para pag-aralan. Sinabi ng pinuno sa paos na boses, nasa lugar na ito ang target. Kailangan lang nating patayin ang target nang hindi inaalerto ang iba kung maaari. Kung may na-encounter kang anuman, solve na kayo. Pagkasabi nun, tumango naman yung 4. Pagkatapos, naglabas ang pinuno ng isang maliit na bote kung saan niya pinagpag ang 5 table tasks. Ang bawat tao ay kumuha ng isang tableta at nilamon ito. Aksyon! Malamig na sabi ng pinuno. Swoosh! 5 figure ang nawala sa gabi. Kabanata 2604. 5 tao ang dahan-daang lumapit sa pribadong manor sa gabi. Ang mga gwardya ng Hall of the Sun ay patuloy na nagpapatrolya sa paligid, at ilang tao sa antas ng kapitan ang nagbabantay sa iba't ibang pasukan at labasan. May mga kamera na may mga infrared na probe sa lahat ng dako at kahit na mga temperature detector sa ilang lugar. Nagtago ang 5 tao sa likod ng isang palumpong malapit. Ang pinuno ay naglabas ng isang maliit na surveillance drone at inilunsad ito sa kalangitan. Ang drone na ito na kasing liit ng langaw ay pumasok sa manor, lumipad ng ilang laps, kinuha na ng litrato ang buong istruktura at mga puwersang panseguridad ng manor, at ipinadala ang data sa microcomputer sa braso ng pinuno. Ini-synchronize ng leader ang data sa microcomputer sa mga braso ng natitirang 4 na tao bago siya tumingin sa electronic diagram at sinabing, 2 at 3 ang papasok mula rito. 4 ang papasok mula rito, at 5 ang mananatili sa paligid. Kung may mangyayaring hindi maiiwasang laban, 5 ang pumupuno sa posisyon at aatake sa gitna ng kaguluhan. Intindihin. Malinaw. 4 na mababang boses ang narinig. Tumango ang pinuno at muling sinulyapan ang mga kalapit na monitor. Pinaandar niya ang microcomputer sa kanyang braso at ginawa ang panghihimasok. Habang nagpapahinga si Georgina at ang pinunong ito ay isa ring eksperto sa computer, makalipas ang ilang minuto, matagumpay niyang nahak ang surveillance system ng manor at pinalitan ang lahat ng mga imahe. Pagkatapos, naglabas siya ng isang maliit na metal na kidlat at inihagis ito sa lupa. Ang metal na cylindrical na aparato ay gumulong sa ibabaw ng damuhan habang ang isang pulang ilaw ay kumikislap sa katawan nito, na sinundan ng isang banayad na pag-click. Narinig ng 2 pangkat ng mga gwardya na nagpapatrolya ang kaguluhan at mabilis na sumugod, nakatutok ang kanilang mga baril sa metal cylindrical device na kumikislap na pula sa damuhan. Gayunpaman, walang nakilala sa bagay na ito. Maingat na lumapit ang isang guard para tingnan ito. Nang kukunin na sana niya ang bagay, kumikislap ang mga pulang ilaw bago. Boom! Ang isang muffled na tunog ay sinundan ng ultra-low frequency sound waves. Bago pa malaman ng 2 guard team ng Hall of the Sun kung ano ang nangyayari, nakaramdam sila ng matinding sakit sa kanilang mga tainga. Ang lahat ay nahulog sa lupa sa isang patay na himatay. Sa susunod na sandali, 5 figure ang sumugod at mabilis na nilinis ang eksena. Pinalitan nila ang kanilang mga itim na damit ng mga gwardya. Pagkatapos, ikinaway ng pinuno ang kanyang kamay at ang 4 pa ay agad na kumilos ng magkahiwalay. Mabilis na naglakad ang pinuno patungo sa pinakatagong lugar sa manor na ito. Saan man sila dumaan, ang 5 taong ito ay mag-iiwan ng itim na kidlat sa dingding o sa sulok. Ang mga taong ito ay maliksi at walang kahirap-hirap na gumalaw sa paligid ng asyenda, madaling bumaba o umiiwas sa mga nagpapatrulyang gwardya kapag nakasalubong. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kani-kanilang destinasyon. Nagtago ang 2 at 3 sa labas ng pinto ng kwarto sa sandaling ito at maingat na ini-swipe ang lock opening device sa pinto. Beep! Bumukas ang pinto. Ang 2 at 3 ay sabay-sabay na naglabas ng matatalim na punyal at maliliit na pistola na may mga silencer mula sa kanilang mga baywang. Tahimik silang naglakad papunta sa madilim na kwarto. Isang magandang figure ang nakahiga sa kama na nakatalikod sa kanila, na natatakpan ng manipis na kumot. Ang tao ay huminga ng pantay. Mahimbing na natutulog ang figure. Nagtipto ang 3 sa gilid ng kama at itinutok ang pistol na may silencer sa kanyang kamay sa likod ng ulo ng figure na may malupit na pagnisi sa gilid ng kanyang bibig. Bang!
Sa pamamagitan ng isang muffled na putok ng baril, ang bala ay tumama sa likod ng ulo ng Piggyre. Pagkatapos, ngumiti si Tree sa kasiyahan at tinapik ang microcomputer sa kanyang braso. I-report na sana nila ang pagkumpleto ng kanilang misyon sa pagpatay. Lumakad ang dalawa sa sandaling ito, tila nag-aalala dahil ang mga Piggyre ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pakikibaka. Dahil dito, nang mabaligtad ang Piggyre, nagmukhang-mukha ang Piggyre at umiyak ng malakas. Kabanata 2605. Ito ay isang puppet. Click. Agad namang nagliwanag ang mga ilaw sa kwarto. Nagulat ang dalawa at tatlo. Lumingon sila at nakita nila ang isang matangkad na babae na may maapoy na pulang kulot na buhok na nakatayo sa pintuan. Si Georgina iyon na may hawak na pistola. Bang, bang. Mga tunog ng putok ng baril. Halos agad na nag-react ang dalawa at tatlo. Inihanda ang kabilang partido. Nakulong sila. Sabay silang umiwas sa mga bala at tumakbo sa bintana, sinubukang basagin ang salamin at makatakas. Gayunpaman. Bang, bang. Nabasag ang salamin ng bintana, at bumaba mula sa langit ang isang pangkat ng mga armadong gwardya. Sa isang iglap, napalibutan na ang dalawa at tatlo. Sila ay sumimangot at nagsisingil kaagad. Bang, bang. Ang silid ay nahulog sa kaguluhan. Dalawang armadong gwardya ang pinalipad ng kabilang partido na may mga sipa at suntok. Nang makitang lalabas na ang dalawang ito sa pagkubkob, sinipan ni Georgina ang likod ng ulo ng isa sa mga assassin. Bam! Saktong lumapag ang sipa, at napaatras ito. Sa kanyang reaksyon, itinutok na ng dalawang armadong gwardya ang kanilang mga baril sa kanyang ulo. Nang makita ito, iniwan ni Tree ang kanyang kasama at tumalon sa bintana para tumakas. Hinabol ni Georgina. Nang makitang tumalon si tatlo sa bintana, kumuha siya ng rifle mula sa isa sa mga bantay sa likuran niya. Nilalayon, inayos, at hinayla ang gatilyo. Bang! Isang putok ng baril. Isang gininto ang bala ang kumikinang sa mga airwave, tumama sa hangin, at tumama sa likod ng pumatay. Nadapa ang pumatay at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, kinaladkad pa rin niya ang kanyang dagwang katawan at sinubukang gumapang palabas. Hindi nagtagal, isang pangkat ng mga patrol guard ang sumugod at pinabagsak ang assassin. Sa gilid na ito, lumingon si Georgina at nakita niya ang dilat ng mga pupil ng nahuli na dalawa. May panunuya sa kanyang mukha, nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagulat si Georgina. Humakbang siya at hinawakan ang baba ng killer ngunit huli na ang lahat. Ang kabilang partido ay nakagat sa laso na nakatago sa likod ng bagang. Kasabay nito, ang boses ng patrol guard sa labas ay dumating sa intercom, Lord Envoy, ang taong ito ay namatay sa lason. Sumimangot si Georgina at sinabing, alisin mo sila. Pagkatapos, tumalikod siya at tinungo ang kinaroroonan ni Fennel. Samantala, sumilip si Four sa isang bulwagan kung saan nakatayo ang isang matangkad at matipunong Piggyre na nakatalikod sa kanya. Nakatingin siya sa ilang painting sa dingding. Nandito na. Isang malamig at walang buhay na boses ang nagmula sa Piggyre. Nagulat si Apat at mabilis na hinugot ang sandata sa bewang. Nagdilim ang kanyang mukha nang pumasok siya para sa pagpatay. Pumunta ka sa impyerno. Kabanata 2606. Hawak ng Apat ang isang matalim na maikling punyal, sumugod pasulong, at sinaksak sa likod ng tao. Ang matangkad na lalaking nakatayo roon ay umiling at sinabing, hindi ka sapat. Pagkasabi niya noon ay napalingon siya ng bahagya. Sabay abot ng kanang kamay at hinawakan ang papasok na punyal. Klang! Nagbigay ng ilang puwersa si Fennel at nabali ang punyal. Nang makita ito, nanginig si Four at mabilis na umatras, sinubukang tumakas. Sa simpleng engkwentro na ito, alam na hindi siya bagay sa lalaking nasa harapan niya. Ang misyon sa pagkakataong ito ay tiyak na kamatayan. Gayunpaman, hindi siya papakawalan ni Fennel ng ganoon kadali. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap mismo ng killer. Sa masamang pang-iinis, itinaas niya ang paa at sinipa si Four sa tiyan. Bam! Nasipa sa tiyan ang Apat at lumipad na parang kanina. Hinampis niya ng malakas ang glass coffee table sa sala, binasag ang baso, at nahulog sa mga pira-pirasong salamin. Tinusok nila ang kanyang likod. Kasabay nito, naramdaman niyang parang nabali ang kanilang tadyang dahil sa sipa. Puno ng sakit ang dibdib niya kaya hindi siya makahinga. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa, ngunit lumapit si Fennel sa kanya at muling sinipa siya sa lupa. Tapos, tinapakan niya yung mukha ni Four at tinadyakan yung mukha niya sa basag na salamin. Arg! Napasigaw ang Apat sa sobrang sakit. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natusok ng mga basag na pira-pirasong salamin. Puno ng dugo ang mukha niya at ang sakit ng ulo niya. May tanong lang ako. Sagutin mo at iiwan kita ng buong katawan, malamig na sabi ni Fennel. Napabuntong hininga ang Apat at sumigaw, wala akong sasabihin. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Fennel at nagtanong, ilan kayo?
Nag-igting ang apat at hindi sumagot. Alam niya na siya ay nasa matinding panganib at malapit na niyang lalamunan ang lason sa kanyang bagang sa likod ng isang maselang figure ang sumugod mula sa direksyon ng pinto at sumigaw, "Lord Apollo," mayroon siyang lason na nakatago sa kanyang bibig. Nang marinig ito, mabilis na tinapakan ni Fennel ang bibig ni Four. Pagkatapos, yumuko siya at inilabas ang lason sa bibig ni Four. Napahiyaw ang apat, "Wala akong sasabihin. Patayin mo ako." Malamig na tinignan siya ni Fennel at marahas na sinipa ang tiyan na naging dahilan ng pagkirot ng tiyan niya. Nagsuka ng apdo ang lalaki. "Ibaba mo siya at panatilihin sa ilalim ng malapit na pangangasiwa. Ay interrogate natin siya mamaya," malamig na sabi ni Fennel sa mga bantay sa pintuan. Oo. Maya-maya, pumasok ang ilang gwardya at kinaladkad si Four. Pumasok si Georgina at nagtanong, "Lord Apollo, ayon sa surveillance, may dalawa pang pumatay. Ang isa ay pumunta kay Mr. Clark sa panahon ng kaguluhan, at ang isa naman ay pumunta sa sekretong silid." Tumango si Fennel at sinabing, "Huwag kang mag-alala kay Philip at kahit nasa secret room. Sabihin sa lahat na palakasin ang mga patrol kung sakaling lumitaw ang isa pang alo ng mga asasin." Oo. Nang marinig iyon, tumalikod si Georgina at lumabas ng bulwagan. Sa ni Philip, nakatayo siya sa isang maliit na gilid na hardin habang hawak ng Assassin 5 ang isang may kintab na pilak na hawak sa kanyang kamay. Sinugod niya si Philip na may dagandong. Sumimangot si Philip, walang magawang umiling, at sinabing, "Bakit ka pumunta rito para mamatay?" Libreng kabanata 2607. Maghanap ng mga kabanata. Bam! Itinaas ni Philip ang kanyang paa sa isang patagilid na sipa at pinalipad ang Killer 5. Pagkatapos, humakbang siya at tumalon palabas. Bago bumagsak ang 5 sa lupa, ibinagsak ni Philip ang kanyang tuhod sa kanyang dibdib. Basag! Ang pag-ataking ito ay nakabasag ng 5 o 6 na tadyang ng 5. Pagkalapag ni 5 sa lupa, sumunod naman si Philip sa likod. Nang masakit na itinaas ng 5 ang kanyang mga braso para saksakin si Philip, nabali ang mga braso ni Philip. Basag! Arg! Isang nakakadurog na sigaw. Sa isang paghaharap, ang 5 ay madaling ibinaba ni Philip. Walang pakialam na tumingin kay Philip kay 5 na nakadapa sa lupa at malamig na sinabi, "Nagpadala lang ba ang pamilya Lovelace ng mga asasin na kasing kalibre mo?" Nagulat talaga ako. Masyado kang mahina. Puno ng kalungkutan ang mukha, ngumisi si 5 at sinabing, "Sa tingin mo ba tayo ang pangunahing puwersa? Mali ka. Nandito lang kami para scout the way. Hindi pa nakakagalaw ang mga talagang makapangyarihan." Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at sinabing, "Sino sila?" "Towie." Luwayan ng 5 at sinabing, "Hindi mo malalaman. Sasabihin ko sa iyo kapag napunta ka sa impyerno." Pagkasabi niyo ay napatamaan siya ng malakas, at nanlaki ang mga mata. Dumura siya ng isang subo ng dugo habang pumikit ang kanyang ulo at namatay siya ng dilat ang mga mata. Sa oras na ito, lumakad si Fennel, tiningnan ang mamamatay tao na namatay ng malungkot sa lupa, at sinabing, "Ito ay isang grupo ng mga Death Warrior." Lahat sila ay kumuha ng lason. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, "Ilang tao ang natitira?" Sabi ni Fennel, "Isa na lang ang natira na pumunta sa side ng tatay mo. Dapat walang pagkakataon na mabuhay." Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Fennel, nagkaroon ng malakas na putok. Biglang nagliyab ang direksyon ng secret room. Kasabay nito, sumabog ang dalawang napakalaking presyo ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga resulta. Isang silwete ng isang malaking itim na toro mga 100 metro ang taas biglang lumitaw. Nagtaas ito ng kamao at sumuntok sa lupa. Nagulat si Philip at Fennel sa tanawing ito. Ang hari ng mga disipulo ng Ipitong Sona. Bulalas ni Fennel bago siya nagmamadaling lumabas sa direksyon ng secret room. Si Philip ay nagmamadaling lumabas sa harap niya. Pagdating nila, ang sekretong silid ay naging mga durog na bato. Dalawang tao ang nakaharap sa isa't isa. Siyempre, isa sa kanila ang pinuno ng mga asasin na nagbunyag ng kanyang pagbabalat kayo. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang 40s na may masamang mukha at nagngangalit na itim na enerhiya. Ang taong humaharap sa kanya ay natural na si Roger Clark. Sa sandaling ito, wala siya sa mabuting kalagayan. Mukha siyang namutla at namula. Naalarma si Philip at gustong sumugod para tulungan si Roger, ngunit lumapit si Fennel para pigilan siya. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Teka, hindi ka maaaring pumunta sa ibabaw. Tingnang mabuti ang mga hangganan ng magic circle sa paligid at ang itim na substance na tumatago sa hangin." Nagtaka si Philip at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Si Fennel ay gumawa ng grabong motion sa hangin, at biglang lumitaw ang pulang dragon halberd. Pagkatapos, inihagis niya ang halberd sa tuktok ng magic circle na bumabalot ng daan-daang metro sa lahat ng direksyon.
Sabay-sabay, ang malabo at hindi maintindihan na magic circle na inukit sa lupa ay kumikislap na may maningning na itim na liwanag. Ang pulang dragon halberd ay nawala sa kawalan sa isang iglap. Realm Sealing Magic Circle. Kumunat ang noo ni Fennel, sobrang dilim ng mukha. Kabanata 2608. Realm Sealing Magic Circle. Kumunat ang noo ni Philip. Wala siyang masyadong alam tungkol sa gayong mga magic circle, kaya nagtanong siya, ano iyon? Mataimtim na sinabi ni Fennel, ang Realm Sealing Magic Circle ay isang napakalakas na pormasayon na maaaring sugpuin ang lakas ng mga nakulong sa pormasayon sa kaharian ng hari ng mga disipulo. Isa itong malakihang magic circle na partikular na naglalayong sa mga kaharian ay mga hari ng mga disipulo ng ikapitong sona at pataas. Na ito ay ipinasa mula pa noong panahon ng unang emperador na balitaan na ang magic circle na ito ay espesyal na binuo ng unang emperador upang pag-isahin ang anim na kaharian aklat ng kasaysayan, kaya kakaunti ang nakakaalam nito. Matapos pakinggan ng Fennel, sobrang dilim ng mukha ni Philip. Agad niyang gustong sumugod palabas para iligtas si Roger. Ayon kay Fennel, ang kaharian ng kanyang ama ay sapilitang sinupil sa kaharian ng hari ng mga alagad ngayon. Malamang na hindi siya katapat ng asasin na iyon na isang hari ng mga disipulo ng ikaptong sona. Iyon ay dahil sa kanyang ama ay malubhang nasugatan. Bukod dito, pagkatapos ng paalala ni Fennel kanina, napansin din ni Philip ang bagay na napupuno sa hangin sa lugar na ito. Tila mayroon itong espesyal na kapangyarihan na tumago sa balat at maaaring magkaroon ng koneksyon sa pagitan ng katawan ng tao at sa labas ng mundo. Katumbas ito ng pagtatatak sa kapangyarihan ng mga pagsusuri sa katawan ni Roger. Nang makitang balisa si Philip at gustong sumugod, muling pinigilan siya ni Fennel at sinabing, huwag kang pabigla-bigla. Ang magic circle na ito ay hindi isang bagay na maaari mong ipasok sa iyong kasalukuyang antas. Ang pormasayon na ito ay may isa pang tampok. Agad nitong ina-activate ang isang killing spell kung ang isang tao sa mas mababang antas ay pumasok sa formation. Walang makakaligtas dito. Nang marinig iyon, natigilan si Philip at napatitig sa dalawang taong magkaharap. Ama! Sigaw ni Philip. Tumingin si Roger mula sa formation kung saan siya nakakulong na may ngiti at sinabing, okay lang ako. Pagkasabi noon ay tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya na may itim na ambon na umaago sa buong katawan niya. Aniya, hindi ko ine-expect na dadalhin ka ng Lovelace family dito. Ang lalaking natatakpan ng itim na ambon ay may mga espesyal na pulang ron na kumikislap sa kanyang mukha. Ngumisi siya at sinabing, teacher, matagal na. Katulad ka pa rin ng dati, although mas matanda ka na ngayon. Ngumiti si Roger at sinabing, hindi ako karapat-dapat sa titulong ito. Noon, kung maaari sana kitang patnubayan pabalik sa tamang landas, wala sana ako sa ganitong suliranin ngayon. Walang pakialam na sinasabi ng lalaki, oo, kung nanatili ako sa tabi mo noon sa halip na si Fulton Hash, marahil ay matagal nang nakatayo ang pamilya Clark sa tuktok ng mundo. Walang maglalakas loob na kalabanan ka. Tumawa si Roger at sinabing, Errol Frey, hindi mo pa rin naiintindihan ang konseptong iyon. Ngumiti ang lalaki at sinabing, teacher, ayoko maintindihan ang konseptong iyon. Nasa akin ang aking pag-iisip, at ang pamilya Lovelace ay nagbigay sa akin ng pagkakataong matupad ang aking pangarap. Anong pagkakataon? Nakangiting tanong ni Roger. Nakatayo siya sa likod ng kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay kalmado at kumikislap. Patayin kita at patunayan ang aking konsepto. Malamig na sabi ni Errol. Ang itim na ambon ay umaagos sa kanyang katawan, at ang malaking lumiter na taas na silhwete na may ulo ng toro sa likod niya ay matipuno at makapangyarihan. Napabuntong hininga si Roger at sinabing, ikaw at si Fulton ay pareho kong minamahal na mga disipulo, ngunit sa kasamaang palad, mali ang iyong tinahak na landas. Malamig na sabi ni Errol, I chose my path. Kung hindi mo siya pinili noon, hindi ko gagawin ito. Sa dagandong, itinaas ni Errol ang kanyang braso. Ang bull-headed silhouette sa likod niya ay nakataas din ang kanyang kamao, na nag-trigger ng nakapalibot na itim na ambon. Binato niya ng suntok si Roger sa lupa. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang sinundan ng nagkalat na mga labi at pagkalat ng enerhiya. Isang malalim na hukay na may lalim na ilang metro ang pinasabog ng suntok na iyon. Napaatras si Roger ng ilang metro habang nakikita si Errol ng walang pakialam at sinabing, mabuti. Hayaan nating maglaban tayong dalawa sa iisang kaharian. Sa sinabi nito, nawala si Roger sa lugar. Kabanata 2609. Nagulat si Errol nang itinaas niya ang kanyang kamao at ibinato ng kanilang suntok ang papalapit na figure. Bang! Hang! Nabasag ang kawalan sa ilalim ng mga suntok. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Roger ang mga suntok na ito. Bam! Nang maghagis na naman ng suntok si Errol ay halos metro na ang layo ni Roger sa kanya.
Isang suntok ang ibinato ni Roger na saktong tumama sa nagmamadaling nakataas na kamao ni Ariel. Boom! Lumipad pabalik si Ariel kasama ang bull-headed silhouette at bumagsak sa malapit na pader pati na rin ang paparating na tangke ng labanan. Isang malaking hukay na ilang metro ang lapad ang naiwan sa lupa. Umungol sa galit si Ariel at tumalon mula sa lupa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kakaibang pulang ilaw habang nakatitig sa figure na nasa likod ng kanyang mga kamay at mahinahong naglalakad. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, bumuo ng ilang mahabang espada mula sa nakakompres na hangin, at umungal, maling pinili mo. Pumunta sa impyerno. Sa isang dagandong, tumalon si Ariel sa hangin. Isang malaking kamao ang nahulog na parang bulalakaw mula sa langit. Gumalaw ang kulay abong buhok ni Roger at nanlamig ang mga mata. Tumangala siya sa bagyong nabuo ng daan-daang itim na kamao na bumabagsak mula sa langit. Isang puting longsword na nabuo sa pamamagitan ng compressed air na lumitaw sa kanyang kamay, at tumama siya sa langit. Klang! 12-dosenang puting longsword ang bumuo ng malaking espada at naglasla sa langit. Dumagundong! Ang espada ay nabangga ng mga kamao. Sa isang malaking pagsabog, nakakatakot sa presyo ng enerhiya na nakakalat sa mga milya-milya sa paligid. Parang napunit ang langit. Sa loob ng magic circle, napaatras si Ariel ng ilang metro ng sword slash. Lalong naging magulo at masama ang itim na ambon sa kanyang katawan. Nakatayo pa rin sa pwesto si Roger na may maliit na ekspresyon sa mukha. Tinitigan niya si Ariel at sinabing, hindi mo pa ako kalaban. Kahit nagamitin ang magic circle para sugpuin ang aking kaharian sa antas na ito, hindi pa rin ikaw ang aking kalaban. Tumawa ng masama si Ariel at sinabing, Teacher, alam kong hindi mo ako kalaban. Gusto ko lang subukan kung gaano ka talaga katatag at kung gaano katagal ang natitira mo. Nang marinig ito, sumimangot si Roger at sinabing, ano ang gustong gawin ng pamilya Lovelace? Pinunasan ni Ariel ang dugong damaloy sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, hindi na kailangang sabihin, ang gustong gawin ng pamilya Lovelace ay pamunuan ang mundong ito at akayin ang mundong ito sa isang bagong sibilisasyon. Teacher, matutupad ng pamilya Lovelace ang hindi mo nagawa noon. Ngumuso si Roger at sinabing, hanggat nariyan pa ako, hinding-hindi masisimula ng pamilya Lovelace ang kanilang masamang plano. Sabi ni Ariel, tama ka. Ikaw ang malaking bundok na humahadlang sa lahat. Gayunpaman, nasa dulo ka na ng iyong lubod ngayon. Sa tingin mo ba ay makakaasa ka sa binata dyan para tuparin ang huling hiling mo para sa iyo? May sapat bang oras na natitira para sa kanya? Kabanata 2610. Sandaling bumagsak ang tingin ni na Roger at Ariel kay Philip na nakatayo sa di kalayuan sa labas ng Realm Silang Magic Circle. Ngumiti si Roger at sinabing, naniniwala ako sa anak ko. Tumawa si Ariel at sinabing, Teacher, naisip mo na ba na nagkamali ka ng desisyon noon? Bahagyang sinabi ni Roger, Ariel, hindi mo pa rin naiintindihan na ang dakilang kapangyarihan ng mundong ito ay lampas sa kontrol ng mga tao. Ang mga dakilang plano at pangangibabaw ng pamilya Lovelace ay nasa halaga ng buhay ng tao at pag-unlad ng buong sangkatauhan. Gusto mo ba talagang sumunod sa ganoong pamilya? Napaisip si Ariel sa kanyang sinabi. Gayunpaman, hindi nagtagal, ngumiti siya ng malungkot at sinabing, Guro, anuman ang sabihin mo, nakapili na ako. Pumunta ako dito ngayon para lang makita kung kamusta ka. Alam ko na, kaya sana kapag nakita kita ulit sa susunod, mapapatay na kita gamit ang sarili kong mga kamay. Pagkasabi nito ay nagsimulang dumagsa ang itim na ambon sa paligid ni Ariel at unti-unting nilalamon ang kanyang katawan. Nakakunot ang noo ni Roger habang nakatingin kay Ariel na tatakas na sana. Gayunpaman, hindi piniling humabol. Sa huling sandali, sinabi niya sa itim na ambon, ikaw at si Fulton ay pareho kong minamahal na mga disipulo. Sana mahanap mo ang daan pabalik. Sa wakas, lumiwanag ang kalangitan at nawala ang pattern ng magic circle na nakaukit sa paligid. Agad na tumakbo si Philip at nagtanong, Ama, okay ka lang ba? Tiningnan ni Roger ang kinakabahan at nag-aalalang si Philip, na nakangiting nagsabing, okay lang ako. Nakahinga ng maluwag si Philip at tumingin sa mga guho sa paligid niya. Kumunat ang noo niya at nagtanong, siya ba ang dati mong alagad? Kilala ba siya ni Fulton? Napabuntong hininga si Roger, tumangala sa langit, at sinabing, oo, Ariel Frey ang pangalan niya. Paborito kong estudyante siya dati pero masyado siyang egotistic sa puso. Ang itinaguyod niya ay ganap na puwersa at hegemonya, na hindi naaayon sa filosofiya ng pag-unlad ng pamilya Clark. Kaya naman, siya ay pinatalsik sa aking utos. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, he chose to join the Lovelace family. Huminto si Roger at sinabing, nagsimula na umarte ang pamilya Lovelace. Para maipadala si Ariel para subukan ako, mukhang hindi na makapaghintay ang pamilya Lovelace na makabalik. Kailangan nating magbigay ng tugon.
Pagkatapos, tumingin si Roger kay Philip at nagtanong, handa ka na bang bumalik sa bansa at magtungo sa Mystic City sa Northwest? Nagulat si Philip. Hindi niya inaasahan na malalaman ng kanyang ama ang lahat, kaya wala siyang itinago at sinabing, oo, gusto kong subukang kunin ang memory chip ni Win. Tumango si Roger, iniunat ang kanyang kamay, habang tinapik ang balikat ni Philip, at sinabing, ang Mystic City sa Northwest ay hindi isang simpleng lugar. Sa iyong paglalakbay sa panahong ito, dapat kang maging maingat sa lahat ng bagay at huwag kumilos ng pabigla-bigla. Sa lugar na iyon, kahit ang pamilya Clark ay hindi masyadong magawa. Pagkatapos sabihin ito, tila hindi pa rin mapalagay si Roger at idinagdag, hihilingin ko sa dalawang Diyos ng labanan mula sa mga Shadow Guard na sumama sa iyo. Ano man ang mangyari, dapat mong tandaan na mag-isip ng 2 beses bago ka kumilos. Tiningnan ni Philip ang matandang mukha ng kanyang ama, at may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Sabi niya, alam ko ang ginagawa ko, pero mag-iingat ako. Ngumiti si Roger at sinabing, isantabi muna ang mga bagay dito. Ang labanan para sa posisyon ng punong Diyos ay hindi ganoon kadaling ayusin. Nasangkot ka sa maputik na tubig ng Western Underworld kaya maraming tao ang manunood sa iyo. Dapat kang maging handa na harapin ang higit pang mga kaaway sa hinaharap. Bukod dito, kahit sino ang manalo sa pagitan ni Leo at Amos, hindi rin karapat-dapat na bumuo ng isang malalim na relasyon. Ang mga taong may iba't ibang pinagmulan ay magpakailanman na magkakaiba sa puso. Naunawaan ni Philip ang kahulugan ng mga salita ni Roger at sinabing, alam ko na ang gagawin. Magdamag na nag-uusap ang mag-ama. Pinag-usapan nila ang tungkol sa engranding tukana ng mundong ito, ang mga alitan sa pagitan ng mga pamilya, ang pinagmulan ng iba't ibang puwersa, at ang pag-iibigan sa pagitan ng mga pamilyang Clark at Lovelace. Madaling araw na nang tuluyang tinulungan ni Philip si Roger pabalik sa kanyang silid para magpahinga. Sa gabing ito, pagkatapos ng nakaraang 5 mamamatay tao, mayroon ding ilang mas maliliit na pagtatangkang patayin. Gayunpaman, lahat sila ay nabigo. Sa huli, nagpasya ang pamilya Lovelace na itigil ang plano at inalala ang lahat ng mga asasin na ipinadala nila. Kabanata 2611. Hapon na nang tuluyang makabawi ng lakas si Philip. Lumabas siya ng manor at handa nang pumunta sa Underground Bounty Society kasama si Fennel. Inimbitahan sila ni Marky Ron, at sinabing may nakita silang mahalagang bagay mula sa mga guho ng Hall of Evil. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan ni Philip at Fennel sa pasukan ng Underground Bounty Society. Naghihintay si Marky Ron kasama ang isang grupo ng mga attendant. Mr. Clark, Lord Apollo, humakbang si Marky Ron at personal na binuksan ang pinto ng kotse ng may malaking paggalang. Bumaba sina Philip at Fennel sa kotse, sinulyapan si Marky Ron, magalang na binati siya, at nagtanong, ano ang kailangan nating pumunta dito ng personal. Napangiti si Marky Ron at sinabing, Mr. Clark, sundan mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Marky Ron sina Philip at Fennel sa pangunahing pinto at ilang corridors bago sila makarating sa pinakapinang tanggol na sikretong silid ng Underground Bounty Society. Pagkatapos ng palm print at iris verification sa pinto, dinala ni Marky Ron sina Philip at Fennel sa maliwanag na lihim na silid. Ang mga advanced na instrumento sa pagtuturo ay nakasabit sa lahat ng dingding. Maraming lalaki at babae na nakasuot ng puting lab coat at nalilikot sa mga kagamitan sa computer na may matinding hitsura sa kanilang mukha. Sa gitna ng lihim na silid na ito, may malaking itim at pulang meteorite. Ang meteorite na ito ay itim sa ibabaw na may mga pulang guhit na tila mga linya ng magma. Nagningning sila ng kakaibang pulang ilaw. Higit sa lahat, ang meteorite ay tila humihinga, lumalawak at regular na kumukuha. Maririnig din mula sa loob ang isang malabong kalabog. Tinitigan ni Philip at Fennel ang meteorite na may solemna na ekspresyon. Naguguluhan silang tumingin kay Ron at nagtanong, ano ito? Sabi ni Marky Ron, Mr. Clark, Lord Apollo, kung tama ang aming data sa pagsasaliksik, ang meteorite na ito ay malamang na nagmula sa Graben Abyss sa likod ng Stargate kung saan ang kaharian ng kabilang baybayin ay nakakatugon sa ating mundo. Graben Abyss. Nang marinig iyon, sumimangot si Fennel, at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang tensyonado. Ito talaga ang lugar na iyon. Talagang nagkaroon ng meteorite ang Votico mula doon. Nasaan si Graben Abyss? Naguguluhan na tanong ni Philip. Ipinaliwanag ni Fennel, ito ay isang lugar kung saan ang lahat ng mga hari ng mga disipulo ay dapat pumunta at sanayin ang kanilang sarili. Lubhang delikado ang lugar na iyon. Makakamit lamang ng isang tao ang titulong hari ng mga alagad sa pamamagitan ng pananatiling buhay. Saka lamang sila magkakaroon ng karapatang bumalik sa sekular na mundo at makuha ang titulong Diyos. Tumingin si Fennel kay Philip at sinabing, syempre, exception ka.
Kabanata 2612. Tinanong ni Philip, ano ang meteorite na ito? Kumunot ang noo ni Fennel at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, hindi meteorite ito kundi isang buhay na nilalang mula sa kabilang pampang, isang halimaw. Sa Graben Abyss, lahat ng nakaranas ng huling pagsubok ng hari ng mga alagad ay kailangang harapin ang hindi mabilang na mga halimaw. Kaya, mabilis silang umuunlad sa mga pakikipaglaban sa kanila. Ang mga halimaw na ito ay pumipisa mula sa tulad ng meteorite na mga bato, sinisipsip ang dugo ng mga tao, at nilalamon ang laman ng tao upang makumplito ang yugto ng paglaki ng ebolusyon. Ang mga halimaw na ito ay ipinanganak na may lakas ng ikaapat na sona. Sa bawat 10 tao na nilalamon nila, makumplito nila ang isang antas ng ebolusyon. Ang pinakamalakas na maharlikang halimaw ay may lakas na katumbas ng hari ng mga disipulo ng ikapitong sona, at sila rin ang pag-iral na nagbabantay sa Graben Abyss. Kung tama ang pagkakaalala ko, may 6 na royal monsters. 2 ang pinatay ni Fulton noon, habang ang iba pang mga hari ng mga disipulo ay nagsanib puwersa at malubhang nasugatan ang 3 na naging dahilan upang sila ay mahimbing na nakatulog. Isang maharlikang halimaw na lang ang natitira sa Graben Abyss ngayon. Pagkatapos marinig mula sa Fennel, si Philip ay lubhang napakalubha. Hindi niya inasahan na ang pinto ay magiging isang nakakatakot na lugar kung saan kimkim ang gayong mga nilalang. Mga halimaw. Mga nilalang sa kabilang baybayin. Sila ba ang mga killing machine na pinakawala ng mataas na antas na pag-iral mula sa kabilang baybayin? Habang nagmumuni-muni si Philip, biglang idinagdag ni Fennel, ang pusong itim na dragon na hinigop mo ay binabantayan ng maharlikang halimaw noon, ngunit ang iyong ama ay napakalakas at simpleng inagaw ang puso ng itim na dragon mula mismo sa ilalim ng ilong ng 6 na maharlikang halimaw. Simula noon, determinado na ang mga halimaw na patayin ang mga tao. Kumunat ang noo ni Philip. Ang puso ng itim na dragon ay talagang binabantayan ng mga halimaw noon. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nahulog sa meteorite. Malabo na narinig ni Philip ang mga sigaw mula sa meteorite. Sila ay napakahina at mahina, tulad ng isang bagong silang na sanggol. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Tinanong ni Philip, may naririnig ka ba? Ano ito? Umiling si Fennel at nagtatakang tanong. Itinuro ni Philip ang meteorite at sinabing, ang mga tunog na ginagawa nito. Tumingin si Marky Ron kay Fennel. Sabay-sabay na umiling ang dalawa at sinabing, wala kaming naririnig. Ito ay kakaiba. Kumunat ang noo ni Philip. Sigurado siyang nakakarinig siya ng mga tunog mula sa meteorite. Biglang sinabi ni Fennel, sigurado ka bang may naririnig kang tunog? Tumango si Philip nang may katiyakan at sinabing, sigurado ako. Narinig ko na simula nung pumasok ako. Akala ko maririnig ng lahat. Sumimangot si Fennel, tinitigan ang meteorite, at sinabing, dahil ba na-absorb mo ang Black Dragon Heart at nakipag-ugnayan sa mga halimaw? Hindi rin moari ni Philip. Gayunpaman, ang mga salita ni Fennel ay nagpapaalala sa kanya. Humakbang si Philip at inabot ang meteorite. Nagulat si Fennel at mabilis na hinaila pabalik si Philip. Sabi niya, huwag mong hawakan. Magkakaroon tayo ng malaking problema kung ito ay mapaisa. Anong problema? Tanong ni Philip. Sinabi ni Fennel, ang mga monsters ay maaaring bumuo ng mga koneksyon sa isa't isa. Kung ito ay mapaisa at tumawag sa mga kasama nito, maaari itong magdulot ng kaguluhan sa mga halimaw sa Graben Abyss. Kung masira nila ang pinto, lumabas, mula sa Stargate, at pumasok sa secular na mundo, mag-trigger ito ng sakuna. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang Horus ay hindi gumagawa ng bundok mula sa isang molehill ngunit nagsasaad ng mga katotohanan. Kung ang posibilidad na ito ay magiging katotohanan, ito ay magdudulot ng malaking epekto sa kasalukuyang sangkatauhan at sibilisasyon. Ang pagsalakay ng mga halimaw ay magsasad ng isang krisis sa katapusan ng mundo. Kabanata 2613. Napakunot noo si Philip, nakabitin ang kamay sa kanya. Aniya, pakiramdam ko ay may nabuo itong koneksyon sa isang bagay sa aking katawan. Hindi ko akalain na masasaktan ako nito. Sa halip, pakiramdam ko ay kaya kong utusan ito. Sa sinabi nito, pansamantalang inabot ni Philip ang kanyang kanang kamay at inilagay ito sa meteorite. Biglang, sa sandaling hinawakan ng kanyang kanang kamay ang meteorite, isang nakasisilaw na pulang ilaw ang kumislap bago ito nawala ng ganoon kabilis. Bumagal din ang contraction at expansion ng meteorite na parang tumahimik. Nakita ng staff member ang data na ipinapakita ng monitoring device at sinabing, Marky Ron, bumaba ang values. Mukhang mas kalmado. Nang marinig iyon, lumingon sina Marky Ron at Fennel kay Philip. Tanong ni Fennel, paano na? Anong nararamdaman mo? Nakatuon si Philip at nag-isip ng matagal. Binawi niya ang kanyang kamay at sinabing, kakaiba ang pakiramdam na parang may isang bagay sa loob na napakalapit at umaasa sa akin.
Bukod dito, tila nagpapadala ito sa akin ng isang mahalagang mensahe, ngunit hindi ko maisip ito sa ngayon. Naisip ito ni Fennel at sinabing, kalimutan mo na iyon. Iwanan muna natin. Walang magandang nanggagaling sa mga halimaw. Likas silang brutal at uhaw sa dugo. Marahil ang puso ng itim na dragon sa iyong katawan ay nagpaparamdam sa iyo ng pagiging malapit. Pagkatapos, sinabi ni Fennel kay Markiron, akinin ko ang pangangalaga sa bagay na ito mamaya. Ngumiti si Markiron at sinabing, oo naman. Natagpuan namin ito sa lugar ni Votiko, kaya dapat itong pag-aari ng mga Diyos. Tumango si Fennel at sinabi sa sarili, bakit magdadala si Votiko ng hindi pa napipisa na halimaw dito? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Pagkatapos na sabihin iyon ni Fennel, isang biglang pagkaluskos ang napuno ng hangin. Nakatuon ang mata ng lahat sa meteorite. Nagbitak ang meteorite. Napipisa ba ang halimaw? Kaagad, handa si Fennel para sa nalalapit na kapahamakan. Ang pulang dragon halberd ay lumitaw sa kanyang kamay, puno ng pagpatay sa layunin habang siya ay tumutusok sa meteorite. Dapat itong patayin kaagad. Gayunpaman, pinigilan ni Philip si Fennel at sinabing, sandali. Nag-aalalang sabi ni Fennel, hindi na kami makapaghintay. Ang pagsilang ng isang halimaw ay tiyak na magdudulot ng hindi organisasyong kaguluhan. Kailangan natin itong patayin bago ito magkaroon ng koneksyon sa ibang mga halimaw. Sa sinabi nito, sumugod muli si Fennel. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang meteorite ay nakabuo ng isang gintong harang at hinarangan ang pag-atake mula sa pulang dragon halberd ng Fennel. Klang! Sa isang malakas na banggaan ng metal, napailing si Fennel ng gintong harang. Tiningnan niya ang meteorite ng seryoso at sinabi, ang lahi ng extraterrestrial ay dapat patayin. Sa isang dagindong mula sa Fennel, pinakawalan niya ang kanyang lakas upang gumawa ng isang nakamamatay na suntok. Gayunpaman, sa ilalim ng proteksyon ng ginintoang hadlang, ang meteorite ay nag-crack na parang isang kabibi. Huni! Isang malambot at pinong tunog ang nagmula sa nabasag na meteorite. Pagkatapos, isang maliit na maputlang gininto ang ulo ang lumabas sa meteorite. Mayroon itong dalawang maliliit na pulang sungay na parang elk. Dalawang malalaking mata na parang maputlang gintong hiyas ang nakita sa kakaibang grupo ng mga tao sa labas, puno ng takot at pagkabalisa. Panay ang singhot ng maliit nitong ilong. Tumambad sa maliit na bibig nito ang maliliwanag at mapuputing matutulis na ngipin. Napaka-cute nito na parang bilog na meatball. Para itong bagong panganak na maputlang gintong tupa na walang tainga. Kabanata 2614. Sa paningin ng maliit na alien na nilalang na ito, lahat ng tao sa silid ay natulala. Nagniningning ang mga mata ng babaeng researcher habang nakatitig sa maliit na nilalang na naglabas ng ulo nito mula sa basag na meteorite. Ikinuyom nila ang kanilang mga kamao, kinusot ang kanilang malalaking mata, at napabulala sa pananibik, wow, ang cute ng batang ito. Gusto ko talagang hawakan. Natigilan din si Fennel at Markiron. Ang maliit na nilalang ay patuloy na tumitingin sa labas ng mundo gamit ang mapatla nitong mga mata. Pagkatapos, tumalon ito ng bahagya mula sa sirang shell, lahat ay natatakpan ng gintong glow. Ito ay parang isang maputlang gintong tupa ngunit may dalawang pulang sungay sa ulo. Maliban dyan, ang apat na kuko nito ay matingkad na pula na parang tinatapakan ng magma. Nakatayo lang ito sa laboratory table, nakatingin sa lahat at huni. Bumalik sa katinoan si Fennel at seryosong nagsabi, nako. Isa itong royal monster. Ang isang halimaw na ipinanganak bilang royalty ay dapat patayin kaagad. Mula sa kulay at sungay ng nilalang na iyon, agad na hinusgahan ni Fennel na ito ay isang batang royal monster. Sa pangkalahatan, ang mga halimaw ay kailangang patuloy na lumunin ang laman at dugo ng mga tao upang maging maharlikang halimaw. Gayunpaman, ang nilalang na ito sa harap ay ipinanganak na royalty. Hindi nakakagulat na gustong ibalik ito ni Votiko. May napansin yata siya. Sa isang pag-iisip lamang, ang pulang dragon halberd sa kamay ni Fennel ay sinaksak ang maputlang gininto ang nilalang na may nagngangalit na presyo at layuning pumatay. Gayunpaman, isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Tila naramdaman ng maliit na nilalang ang panganib at naging alerto. Isang galit na ekspresyon ang bumungad sa mukha nito habang huni kay Fennel. Pagkatapos, ibinaba nito ang ulo, at nanginginig ang katawan nito na parang nag-iipon ng lakas. Kaagad pagkatapos, ang dalawang nagninangas na pulang sungay sa tuktok ng ulo ng maliit na nilalang ay bumuo ng isang bola ng enerhiyang liwanag. Binaril nito ang pulang dragon halberd ni Fennel. Bang! Ang bola ng energy light ay bumangga sa pulang dragon halberd ni Fennel, at isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Napaatras si Fennel. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa ilang metro ang layo at nakaramdam ng inis. Ang maharlikang halimaw na ito ay napakapambihira. Napakabata pa nito ngunit nagawa niyang labanan ang kanyang pag-atake. Nang akmang hahampasin muli si Fennel, pinigilan siya ni Philip.
Tumayo siya sa harap ng maliit na nilalang, inabot, at ipinatong ang kamay sa maliit na ulo nito. Hinaplos niya ito ng ilang beses. Pumikit ang munting nilalang at matamlay na ngumiti. Bumagsak ito sa lab table habang ang mga kuko nito sa langit ay tumambad sa malambot nitong tiyan. Nagpakita ito ng labis na pagmamahal kay Philip at patuloy na huni sa kanya. Natulala si Fennel at Marky Ron sa eksenang ito. Nakangiting tiningnan ni Philip ang nilalang na ito at sinabi kay Fennel, napaka-cute ng maliit na bagay na ito. Ngumuso si Fennel at sinabing, halimaw at royalty kung ganoon. Ang cute lang pagbata. Ito ay magiging napaka-brutal kapag ito ay lumaki. Kailangan nating alisin ito ng mabilis. Gayunpaman, umiling si Philip at sinabing, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Pakiramdam ko ay umaasa ito sa akin at malaki ang tiwala sa akin. Gusto kong itago ito. Kabanata 2615. Ano? Panatilihin ito. Baliw ka ba isang nilalang iyon mula sa kabilang pampang, isang brutal na halimaw. Hindi mabilang na mga mandirigma ng tao ang namatay sa ilalim ng kanilang mga pangil at naging pagkain nila. No way, kailangan nating patayin agad. Napakatigas at walang humpay ang ugali ni Fennel. Gayunpaman, ngumiti si Philip at sinabing, tatanggapin ko ang responsibilidad kung may mangyari. Iniingatan ko ito dahil ramdam ko ang tiwala nito sa akin. Bukod dito, maaari kong malaman ang higit pa tungkol sa pintuan at sa mundo ng kabilang baybayin sa pamamagitan nito. Kumunat ang noo ni Fennel. Tama si Philip. Ang puso ng itim na dragon na dating binabantayan ng mga maharlikang halimaw ay hinigop ni Philip. Dahil ipinakita ng maharlikang halimaw ang pagtitiwala at pagtitiwala nito kay Philip, maaaring ito ay isang paraan para maunawaan ng mga tao ang mundo ng kabilang baybayin sa pamamagitan nito. Gayunpaman, ang diskarte na ito ay masyadong mapanganib dahil walang ebidensya na ang halimaw ay 100% sunod Sunyerin sa Black Dragon Heart. Paano kung gawa iyon ng maliit na nilalang na ito? Nais din siguro nitong sumanib sa lipunan ng tao at tuklasin ang sibilisasyon ng tao. Inihayag ni Fennel ang kanyang pag-aalala. Tumango si Philip at sinabing, may punto ka. Kasunod nito, hinawakan ng isang kamay ni Philip ang ulo ng maliit na nilalang, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang makipag-usap dito. Hindi nagtagal, nabuo ang isang maputlang gininto ang hadlang sa pagitan ni Philip at ng munting halimaw na ito. Kaagad pagkatapos, ang mga aparato ng pagsubaybay sa lihim na silid ay nagpatunog ng alarma. Mabilis na sinabi ni Marky Ron, dali, i-record ang data. Napakahalagang data. Makalipas ang halos isang kapat ng isang oras, natapos ang komunikasyon sa pagitan ni Philip at ng maliit na halimaw ng hari. Nawala rin ang maputlang gintong barrier. Si Marky Ron ay nakapagtala ng maraming data. Tiningnan ni Philip ang maliit na nilalang na nakapulupot sa isang pagod na maliit na bola sa lab table at sinabing, halos wala itong kamalayan sa kabilang baybayin sa utak nito. Sa palagay ko maaari nating itanim ito sa ating sistema ng kaalaman sa sibilisasyon ng tao. Ito ay isang matapang na ideya ni Philip. Nagulat si Fennel at sinabing, gusto mo bang iangat ito sa sistema ng sibilisasyon ng tao? Tumango si Philip at sinabing, maaari nating subukan. Hinawakan ni Philip ang maliit na bagay sa kanyang mga bisig. Kumunat ang noo niya at sinabing, pambihira ang itsura ng batang ito. Natatakot akong magdulot ng hindi pagkakaunawaan kung ilalabas ko ito. Sa sandaling sinabi niya iyon, na parang naiintindihan nito ang mga salita ni Philip, ang maputlang gintong nilalang na nakakulot sa isang bola ay nagbigay ng huni. Pagkatapos, ito ay naging isang gintong bola ng liwanag at tatak ang sarili sa braso ni Philip. Nag-iwan ito ng cute na golden circular mark. Ito, napatulala si Philip. Paliwanag ni Fennel, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang halimaw ay may espesyal na kakayahan upang itago ang sarili sa katawan ng tao. Noon, maraming tao ang nakontrol ng mga halimaw ang kanilang isipan dahil dito. Tumango si Philip at tiningnan ang maputlang gintong pabilog na marka sa kanyang braso. Ang kanyang nakuha ngayon ay medyo nakakagulat. Tumingin si Fennel kay Philip at nagtanong, sigurado ka bang gusto mong ilabas ang maliit na bagay na ito ng ganito? Nagkibit balikat si Philip at sinabing, well, I have to enter the door sooner or later. Baka makatagpo ako ng mga halimaw na ito. Kapag dumating ang oras, sino ang nakakaalam kung makakatulong ito sa akin? Matagal na natahimik si Fennel bago niya sinabing, let me say this in advance. Kung may ibang intensyon ang batang ito, papatayin ko agad. Tinapik ni Philip ang balikat ni Fennel at sinabing, huwag kang mag-alala. May mga plano ako. Pagkatapos sabihin iyon, umalis sina Fennel at Philip sa Underground Bounty Society. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa mansyon, nakatanggap si Philip ng tawag mula sa kanyang biyenan na si Martha Yates. Philip, nasa abroad ka pa ba? Kailangan mong bumalik ka agad. Kinuha si Mila.
Kabanata 2616. Kinuha si Mila. Natigilan si Philip at nagtanong, "Ma, anong nangyari? Hindi ba si Mila ay mahigpit na binabantayan?" Sa kabilang dulo ng telepono, labis na sabi ni Martha. Humihikbi siya at sinabing, "Kasalanan ko ang lahat. Naging pabaya ako." Ang sabi ni Mila ay gusto niyang lumabas para maglaro, kaya inilabas ko siya. Hindi ko hinayaang sumunod sa amin ang mga tao mo. Tumalikod na lang ako para makipagkwentuhan sa mga kaibigan ko at wala na si Mila. Oo, pero nag-iwan sila ng sulat para sa iyo. Si Martha ay lubhang nababalisa, natatakot na si Philip ay sisihin siya. Wala siyang choice. Ang kanyang manugang ay ngayon ang batang patriarch ng isang mayamang pamilya. Hindi niya kayang masaktan siya. Nagkasundo na si Martha. Sa hinaharap, aasa siya sa kanyang manugang. Anong sulat? Kumunat ang noo ni Philip at malamig na tanong. Kasabay nito, hiniling niya kay Fennel na ayusin ang isang pribadong eroplano upang bumalik sa Orienta. Ang mga salitang nakasulat sa sobra ay nagbabasa ng pamilyang Singer. Sabi ni Martha at nagtanong, "Philip, sino ang pamilya ng Singer? May mangyayari ba kay Mila?" Sa kabilang dulo ng telepono, madilim ang mukha ni Philip. Ang pamilya ng Singer. Ito ba ang pamilya ng 10 dakilang supernatural na pamilya ng disipulo, ang pamilyang Singer na iyon? Talagang hinabol nila ang isang miyembro ng pamilya ni Philip. Lalong lumakas ang lamig at pamatay na aura sa katawan ni Philip. Noong una, binalak niyang manatili pa rito ng 2 araw bago pumunta sa Mystic City sa Northwest. Ngayon, tila kailangan muna niyang harapin itong tinatawag na Northern Supernatural na Disciple Family, ang Singer Family. Ang sino mang lumampas sa kanyang ilalim ay papatayin. Nakikita ko, may sinabi pa ba ang pamilyang Singer? Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong. Sabi ni Martha, "Hindi, tumawag sila kanina at sinabihan kang pumunta sa pamilya ng Singer mag-isa. Kapag hindi ka nila nakita sa loob ng 3 araw, papatayin nila ang hostage." Sa pagtatapos, umiiyak na si Martha. Pagkarinig nun ay lalong nanlamig ang mukha ni Philip. Sumigaw siya, "How dare they? Babalik ako kaagad." Pagkasabi nito ay tinapos na ni Philip ang tawag. Tumayo si Fennel sa likod ni Philip at narinig ang usapan. Kumunat ang noo niya at nagtanong, nabihag na ng pamilya ng Northern Singer si Mila. Dahil ba kay Ronan Singer? Kumunat ang noo ni Philip at tumango, bukod sa pangyayaring iyon, wala nang iba. How dare a little Singer family lay hand on my daughter? Nililigawan nila si kamatayan. Ang kanyang mga salita ay parang isang kulog na nagiging sanhi ng paglamig ng hangin sa paligid. Nakatayo sa likod ni Philip, naramdaman ni Fennel ang nakagagalit na layuning patayin mula sa kanya. Grabe, nagtanong-tanong pa nga ba ang pamilyang Singer na ito para malaman kung sino nga ba ang kaharap nila? Philip, kailangan kong sabihin sa iyo na bagaman hindi kahusay ng pamilyang Clark ang pamilyang Singer, mayroon pa rin silang reputasyon sa mundo ng mga disipulo. Lalo na ang pinuno ng pamilyang Singer, si Jenkins Singer. Siya ay may mataas na katayuan sa Nonagon. Isa siyang honorary teacher na nagturo sa 3 araw ng mga alagad sa ilalim niya. Kung talagang gagawa ka ng kalaban sa pamilyang Singer, sa tingin ko papasok ang 3 hari ng mga alagad, paalala ni Fennel. Ang pamilyang Singer ay isang pamilya ng Northern Supernatural na mga disipulo, hindi isang maliit na pamilya. Lalo na ang Terrainvilla, na siyang namamahala sa balanse ng buong supernatural na komunidad ng disipulo sa North. Kung bumagsak ang pamilyang Singer, magiging magulo ang Terrainvilla. Pagdating ng panahon, ang buong supernatural na mundo ng disipulo sa bansa ay maaaring sumailalim sa pagbabago. Kabanata 2617. Ngumuso si Philip at sinabing, nang inabot ng pamilyang Singer ang kanilang mga kamay kay Mila, naging bato na ang kanilang wakas. Kung wala ang pamilyang Singer, sino mang pamilya Tom, Dick, at Harry ay maaari pa ring pamahalaan ang Northern Supernatural Disciple World. Philip ay ginawa ang kanyang intensyon malinaw. Hindi na nagsalita si Fennel at sinabihan ang kanyang mga nasasakupan na impake na. Naghanda na siyang umuwi kasama si Philip sakay ng pribadong eroplano. Kung tutuusin, imposibleng pumunta si Philip sa Mystic City sa Northwest na mag-isa. Iniwan niya ang mga bagay sa Hall of the Sun sa Strategist. Bago umalis, tinawag din ni Fennel si Athena at pinakiusapan itong alagaan ang bulwagan. Siyempre payag si Athena na gawin iyon. Idiniin din niya na tiyak na pupunta siya sa Oriente para hanapin si Fennel. Para naman kay Roger, mananatili siya sa Hall of the Sun para magpagaling sa kanyang mga pinsalang pansamantala. May mga plano si Roger na hindi alam ni Philip o nilayo na alamin. Hindi man lang sinabi ni Philip kay Roger ang tungkol kay Mila. Sa field, nakatayo ang isang matandang figure na walang pakialam na ekspresyon habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa private plane na papaalis sa di kalayuan.
Swish! Dalawang itim na figure ang sumikat sa gabi, lumuhod sa isang tuhod sa likod ni Roger, at sinabing, Panginoon, tapos na kaming magsuri. Ilang shadow guards na inayos ng batang patriarch sa pamilya Lovelace ang nahuli nila. Bilang karagdagan, tungkol sa pagkidnap sa batang miss ng pamilya ng Northern Singer, ilang mga taong responsable sa palihim na pagprotekta sa kanya ay inatake ng isang uri ng mental paralysis na lason. Matatagpuan lamang ito sa Nonagon. Nonagon. Nang marinig iyon, sumimangot si Roger na may malamig na lamig sa kanyang mga mata at sinabing, si Cooper Berry ba ang nag-ayos nito? Oo. Magalang na sagot ng isa sa kanila. Okay, I see. Ipaalam sa iba na tumungo sa pamilyang Singer at tulungan ang batang patriarch. Kung ang pamilyang Singer o ang Nonagon ay maglakas loob na gumawa ng anuman, hayaan si Tangulids na kumilos. Habang nag-uutos si Roger, naligaw ang mga mata niya sa pribadong eroplano na medyo tuldok na sa langit. Oo, swish. Dalawang figure ang nawala sa dilim. Tumingin si Roger sa langit at sinabing may malinaw na mga mata, Phil, mas magiging komplikado ang susunod na suliranin at makakaharap mo. Handa ka na ba? Tulad ng sinabi ni Roger, isang matangkad at kahangahangang figure ang lumitaw sa likod ni Roger. Panginoon, natingnan ko na ang Demon Hall. Ang selyo ng demonyong dragon na iyon ay matatag pa sa ngayon. Mataimtim na sinabi ni Fulton, gayunpaman, ang koneksyon sa pagitan ng demonyong dragon at ng mga bagay na pinigilan sa ilalim ng sagradong lungsod ay nagiging mas madalas. Natatakot ako na balang araw ay mawala ng liwanag si Zeus at maging isang puppet ng dragon na iyon. Kumunat ang noo ni Roger at inalis ang tingin sa langit. Nilinggan niya si Fulton sa likuran niya at sinabing, hindi naman ganoon katanga si Zeus. Nasa kanya pa rin ang mga mamamayan ng sagradong lungsod. Bukod dito, sa paligid ng sagradong espada, hindi mawawala ang liwanag ni Zeus. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang sinabi ni Fulton, nakakagulat na ang batang patriarch ay may kaugnayan sa sagradong lungsod. Ito ang tanging pangyayari sa daan-daang taon. Panginoon, sa palagay mo ba ay natanggap ng batang patriarka ang pagsang-ayon ng sagradong espada? Ngumiti si Roger, tinapik si Fulton sa balikat, at sinabing, mahirap sabihin. Biglang idinagdag ni Roger, ngayon lang pala, si Errol Frey ay dumating para patayin ako. Errol Frey. Nang marinig ang pangalang ito, biglang naging malungkot ang mukha ni Fulton nang sabihin niya, naglakas loob siyang patayin ka. Umiling si Roger at napabuntong hininga, hindi pa rin niya naiintindihan ang linyang iyon ng pangangatwiran at naging puppet ng pamilya Lovelace. Pagkatapos, nag-alinlangan sandali si Roger at sinabi kay Fulton, may kailangan ka kong gawin. Kabanata 2618. Kinaumagahan, lumapag ang pribadong eroplano sa paliparan ng Riverdale. Bumaba sina Philip at Fennel sa eroplano. Sumakay sila sa sasakyang inihanda ni Theo Xander at dumiretso sa First Palace. Ang lahat ng mga kalye sa Riverdale ay naka-lockdown. Wala pang isang minuto, bumalik si Philip sa First Palace, kung saan nakaupo sina Charles at Marte sa sala. Namumula ang mga mata ni Marte sa pag-iyak, habang si Charles naman ay nag-aalalang naglalakad sa paligid. Tumigil ka sa pag-iyak. Ano ang silbi ng pag-iyak ngayon? Kung hindi dahil sa kapabayaan mo, hindi sana nakidnap si Mila. Walang tulog si Charles kagabi. Napahikbi si Marte at sinabing, hindi mo ako masisisi dyan. Hindi ko alam na may magpapatong ng kamay kay Mila. Kung hindi lang nakipagkulitin si Philip sa labas, sino ang gagawa ng ganoon kay Mila? Tama na, sinisisi mo pa ba si Philip ngayon? Galit na sabi ni Charles. Nasabi lang ito ni Marte dahil kinakabahan siya at nag-aalala. Mabilis siyang nagtanong, Charles, sa tingin mo ba masisisi ako ni Philip pagbalik niya mamaya? Ngumuso si Charles at sinabing, may pisngi ka pa para itanong yan ha. Kapag bumalik si Philip mamaya, dapat mong aminin ang iyong pagkakamali. Kahit na kailangan mong magmakaawa, dapat mong hilingin kay Philip na patawarin ka. Dapat mong maunawaan ang aming mga manggang ay hindi na isang ordinaryong tao ngayon. Malungkot na tumango si Marte at sinabing, alam ko. Kailangan mong maglagay ng magandang salita para sa akin. Hindi ko sinasadya na mangyari ito. Nagkataon namang nagmamadaling pumasok si Philip sa mga oras na ito. Bago siya pumasok sa pinto, narinig niya ang pagtatalo ni na Charles at Martha. Philip, sa wakas nakabalik ka na. Nagkamali ako. Naging pabaya ako. Nang makita ni Martha si Philip na lumitaw sa pintuan, sumugod siya, hinawakan ang kamay ni Philip, at inamin ang kanyang pagkakamali. Tumabi si Charles, walang magawang umiling, at sinabing, Philip, huwag mong sisihin ang nanay mo para dito. Maliman siya sa bagay na ito, hindi niya alam na may kikidnap pala si Mila. Malamig na tiningnan ni Philip si Marte ngunit hindi niya intensyon na ituloy ang bagay na ito. Kung tutuusin, si Marte ay isang normal na tao, samantalang ang mga kidnapper ay mula sa pamilyang Singer.
Ibigay mo sa akin ang sulat, malamig na sabi ni Philip. Mabilis na kinuha ni Martha ang sulat sa coffee table at iniabot kay Philip niya, narito ang sulat. Nung mga oras na yon, tumalikod na lang ako at nakipagkwentuhan sa mga kaibigan ko ng ilang minuto. Pagtalikod ko, kinuha si Mila. Hinabol ko, ngunit ang kabilang partido ay umalis sa isang kotse at hindi ko, na naabutan, may nagpadala sa akin nitong sulat. Sinabihan kaming tumawag ng pulis at baka malagay sa panganib ang buhay ni Mila. Binuksan ni Philip ang sobra at sinipat ang sulat, na walang iba kundi liham ng hamon mula sa pamilyang Singer. Ginagamit nila si Mila para banta siyang pumunta sa pamilyang Singer mag-isa sa loob ng 3 araw. Maliban kahapon, may 2 araw pa siya. Matapos basahin ang nilalaman ng sulat, naging malungkot ang mukha ni Philip. Nilinggan niya si Theo na nakatayo sa pintuan at sinabing, tipunin ang lahat para magtungo sa pamilyang Singer sa North. Oo, Mr. Clark. Si Theo ay bumalik mula sa ibang bansa kasama si Philip. Pagkababa niya ng sasakyan ay nagayos na siya. Gumawa siya ng isa pang tawag sa sandaling ito. Wala pang 1 minuto, huminto ang 12-dosenang itim na Mercedes at SUV sa pasukan ng First Palace. Halos 100 tao na nakasuot ng itim na suit at itim na salaming pang-araw ay lumabas sa mga sasakyan sa maayos na paraan. Samantala, tinawagan din ni Philip si George Thomas at sinabing, pakilusan ang 4 na squad upang magtungo sa pamilya ng Northern Singer, sa pamamagitan ng lupa, dagat, at himpapawid. Sa kabilang dulo ng telepono, nagulat si George, na kasalukuyang nag-aasikaso sa negosyo ng pamilya Clark. Mabilis niyang sinabi, Young Patriarch, sigurado ka bang gusto mong magpadala ng napakaraming gwardya? Seryosong sinabi ni Philip, paalisin sila sa loob ng 1 minuto. Oo, Young Patriarch. Mabilis na ginawa ni George ang pag-aayos ng walang pagkaantala. Kabanata 2619. Nakatanggap si George ng balita tungkol sa pagkidnap kay Mila kagabi at pinigilan ang balita sa pamilya Clark dahil sa takot na malaman ng mga tao ng pamilya ng Branch. Kung alam nila, baka madamay din ang pamilya ng Sangay. Sa kasong iyon, ang mga bagay ay magiging nakakalito. Agad na tinawagan ni George ang intercom ng base camp ng mga gwardya ng pamilya at nagutos ang batang patriarch na pakilusan ang 4 na pangkat ng dagat, lupa, at hangin para tumungo sa pamilya ng Northern Singer. Gawin ito kaagad ng walang kabiguan. Oo, agad na kumilos ang mga gwardya ng base camp. Wala pang 3 minuto, nagtipon ang mga tanod ng lupa ng 100 ganap na armadong gwardya, lahat sila ay ang pinakapiling mga gwardya ng pangunahing pamilya Clark. Sa dagat, 5 escort cruise ship ang pinakilos na kumpleto ang lahat ng bala. Dumiretso sila sa northern port ng Beechwood City kung saan matatagpuan ang pamilyang Singer. 4 na fighter jet din ang lumipad mula sa paliparan ng pamilya Clark na may dumadagandong na dagandong tulad ng mga agila na pumailang lang sa kalangitan patungo sa Beechwood City. Bumalik kay Philip. Pagkalabas niya ng bilya, pumasok siya sa Maybach na nakaparada sa pintuan at dumiretso sa Northern Singer family. Siyempre, sumama sa kanya si Fennel. Sa ilang sandali, isang bagyo ang bumagsak kung saan ang hilagang Beechwood City ang target. Samantala, sa Northern Beechwood City, ito ay isang malawak na modernong lungsod. Bagamat hindi kasing unlad ng Upper Creek, maaari itong ituring na pangalawang antas ng lungsod. Ang Beechwood City ay may 4 na daungan na may mataong negosyong kalakalan sa dagat. Bukod dito, ang Beechwood City ay napapaligiran ng mga bundok at mayaman sa yamang mineral. Mayroong 5 malalaking pamilya dito kasama ang pamilyang Singer sa pangunguna, hawak ang kalahati ng mga yamang mineral at seaport market ng Beechwood City. Ang natitira ay hinati ng pantay sa 4 na pamilya. Sa makatuwid, ang pamilyang Singer ay may ganap na pananalita at tungkulin sa Beechwood City. Tulad ng para sa buong 5 distrito sa North, 10 malalaking pamilya ang namamahala. Ang pamilyang Singer ay isa sa mga nangungunang pag-iral. Sa makatuwid, ang mga awit ay may malaking kapangyarihan at impluensya. Dito, ang pamilyang Singer ay may malaking pagganap na bukod sa supernatural na mundo ng disipulo. Pinamunuan nila pareho ang secular na mundo at ang supernatural na mundo ng disipulo. Sa nakalipas na 100 taon, walang nang-ahas na guluhin ang pamilyang Singer. Ang makikitang bilya sa Beechwood City ay kahanga-hanga at maluho na may mga inukit na beam at pininturahan ang mga dingding. Maraming mga architectural sculpture sa loob ng bilya ay mga antigo. Ang mga kwadro na gawa at kaligrafya na nakasabit sa mga dingding ay mga antigo, pati na rin ang mga exhibit sa mga sulok. Lahat ng bagay na nakikita ay puno ng karangyaan at prestihiyo. Kung ang anumang mga antique dito ay naibigay sa museo, tiyak na makakaakit ito ng atensyon ng mundo. Gayunpaman, nakadisplay sila sa Singer Villa ngayon. Ang villa ay binabantayan ng husto ng ilang pangkat na nagpapatrolya. Nag-ambush din ang mga dalubhasang disipulo sa paligid ng villa.
Ang kanilang gawain ay napakasimple, nabantayan ng palihim. Nakatanggap sila ng pang-araw-araw na sahod na $10,000. Ito ang yaman ng pamilyang Singer. Isang kahangahangang figure ang nakaupo sa gitna ng Villa Hall, ang kanyang mukha ay mabagsik at seryoso habang nakatingin sa mga pangunahing miyembro ng pamilyang Singer sa magkabilang panig sa ibaba. Ano ang sagot ni Cherry Villa? Malamig na tanong ni Jenkins Singer. Sumagot ang isang elder ng pamilyang Singer, patriarch, sinabi sa amin ni Leon Jefferson na palayain kaagad ang batang babae. Kung hindi, lalabas siya ng personal sa aming pintuan. Kabanata 2620. Ngumuso si Jenkins at sinabing, hehe, si Leon Jefferson ay napakatapang. Tingnan natin kung maglakas loob siyang labanan ang pamilya ng Singer para sa kapakanan ng batang brat na iyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Jenkins sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, pass him my message that we won't let her go. Iimbitahan ng pamilyang Singer si Villa Master Leon Jefferson bilang panauhin dito ng bukas ang mga kamay. Ito. Ang matanda sa pamilyang Singer ay nag-alinlangan at sinabing, patriarch, angkop ba ang sagot na ito? Siya ang master ng Cherry Villa, kung tutuusin. Kung talagang I-provoke namin siya, I'm afraid it's be detrimental to the Singer family and Terrain Villa. Ngumuso si Jenkins at sinabing, hindi ako natatakot kay Leon Jefferson. Nang marinig iyon, tumango ang matanda sa pamilya ng Singer at sinabing, ipapadala ko sa kanya ang sagot ngayon. Agad namang naging malamig ang kapaligiran sa bulwagan. Pagkaalis ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa bulwagan, 7 o 8 iba pang pangunahing miyembro ng pamilyang Singer ang nanatiling nakaupo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may baluktot na ilong at manipis na mukha ang nagsabi, patriarch, I think third brother is confused. Takot pa rin siya kay Leon. Ito ang Beechwood City, ang teritoryo ng pamilyang Singer. How dare Leon magdala ng mga tao at pilitin siyang pumasok dito? Nang marinig ito, napangiti si Jenkins at sinabing, Leon, hehe, hihintayin ko siya. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya at nagtanong, ano ang sitwasyon sa Riverdale? May sumagot, ayon sa balita ng ating mga especially iya sa Riverdale, nakabalik na si Philip. May nakakita sa kanya na papalabas ng lungsod. Malamang napupunta siya sa pamilya ng Singer para aminin ang kanyang pagkakamali. Galit na hinampis ni Jenkins ang armrest ng kanyang upuan at mariing sinabi, aminin mo ang kanyang pagkakamali. Itong walang alam na brat ang pumatay sa aking Ronan. Gusto kong bayaran niya itong utang sa dugo. Sumunod ay ang family meeting ng pamilyang Singer. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumugod ang kanilang mga subordinate ng pamilya Singer habang natatakpan ng mga sugat. Lumuhad sila sa sahig at sumigaw, patriarch, may nangyari. Si Villa Master Jefferson ng Cherry Villa ay lumaban ng mag-isa. Bang! Galit na bumangon si Jenkins, binasag ang upuan sa ilalim niya gamit ang 2 kamay, at malamig na sumigaw, ano? Naglakas loob si Leon Jefferson na pumasok sa pamilya kong Singer. Mapangahas lang. Makikita ko siya ng personal. Sa sinabi nito, pinangunahan ni Jenkins ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Singer papunta sa maliit na plaza sa labas ng bulwagan. Ito ang martial arts arena ng Singer family at ang training platform din para sa mga alagad ng Singer family. Sa sandaling ito, isang matangkad na figure ang nakatayo sa di kalayuan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Puno siya ng katwiran at karangyan habang malamig na nakikita sa mga tao ng pamilya Singer habang papalabas sila ng gate. Mabilis na lumabas si Jenkins habang puno ng panginginig. Galit na itinaas niya ang kamay, tinuro si Leon na nakasuot ng payak, at umungol. Leon Jefferson, how dare you? Ito ang teritoryo ng pamilyang Singer. How dare you barge into my house? Wala ka talagang respeto sa akin. Ang dagandong na ito ay yumanig sa buong Singer Villa na parang kulog. Maraming miyembro ng pamilyang Singer ang nakatayo sa likod ni Jenkins. Sa 7 ekspertong tagapag-alaga ng pamilyang Singer, 6 na lang ang natira. Nang pumasok si Leon sa villa, lahat sila ay lumabas sa kani-kanilang mga seklusyon at huminto sa harap ni Leon. Si Leon Jefferson ay isa sa mga nagtatag ng Cherry Villa. Usap-usapan na siya ay isang alagad ng ika-6 na sona. May mga alingaw-ngaw din na matagumpay siyang nakapasok sa kaharian ng hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona. Sa madaling salita, si Leon ay isang alamat at isang taong hindi dapat maliitin. Kabanata 2621. Ang dakilang Southern Supernatural Disciple Community ay umaasa kay Leon Jefferson para suportahan sila at labanan ang Northern Supernatural Disciple Community. Pagkatapos ng lahat, sa mga nakaraang taon, ang bilang ng mga talento sa Timog ay lumiit. Tumayo si Leon habang nasa likod ang mga kamay, malamig ang mukha. Tumingin siya sa nagngangalit na Jenkins at sinabing, Patriarch Singer, may isang payo lang ako para sa iyo. Hayaan mo siya.
Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Jenkins at sinabing, Leon, bakit ko siya pakakawalan dahil sa isang salita lang mula sa iyo? Namatay ang anak kong si Ronan sa Cherry Villa mo. Bilang master ng Cherry Villa, hindi mo lang nahuli ang mamamatay tao kundi ipinagtatanggol mo pa ang mamamatay tao ngayon. Ganyan ba ang ginagawa mo kay Timog? Prangkahang sagot ni Leon, si Ronan ay hindi kasing husay ng iba pero na-provoke niya siya. Nagpigil na si Philip ngunit hindi nagsisisi si Ronan at sinubukan siyang patayin. Sa huli, pinatay siya ni Philip. Anong masama doon? Bullshit. Galit na sigaw ni Jenkins, namatay ang anak kong si Ronan kay Cherry Villa sa kamay ni Philip Clark na iyon. Ang isang dalubhasang tagapag-alaga ng pamilyang Singer, si Mr. Burdock, ay namatay din sa kamay ng brat na iyon. Ang dalawang buhay na ito ay hindi maitatabi sa isang salita lamang mula sa iyo. Nang marinig ito, mahinang umiling si Leon at sinabing, kung tumanggi kang tukuyin ang tama sa mali at desidido kang ipagtanggol ang iyong anak, wala na akong ibang masasabi. Gayunpaman, anuman ang dahilan, hindi natin dapat isangkot ang mga inosenteng miyembro ng pamilya sa bagay na ito. Umaasa pa rin ako na maaari mong palalayain ang batang babae. Ako na ang mananagot sa iba. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Jenkins at may bahid ng pag-aalinlangan, Leon, bakit napakatigas mong ipagtanggol si Philip? Siya ba ay isang bihirang talento ng iyong Timog? Noon, nakatanggap si Jenkins ng balita na ang binatang ito na nagngangalang Philip Clark ay natalo si Ronan sa isang galaw at pinatay si Mr. Burdock. Siya ay talagang isang walang kapantay na henyo. Naiintindihan naman ni Leon na ipagtanggol siya ng ganito. Patriarch Singer, sa pagpunta mo rito ng mag-isa, sapat na ito upang ipakita ang aking sinseridad. Please let her go. Walang pakialam ang mukha ni Leon habang nakatalikod ang mga kamay. Puno siya ng kilos ng isang dakilang master. Ngumisi si Jenkins at sinabing, bago ko siya bitawan, lumaban tayo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Jenkins sa yugto ng kompetisyon. Itinuro niya si Leon at nanunuyang sinabi, kung matalo mo ako ngayon, pakakawalan ko siya kaagad. Pero kung matalo ka, mapabilang sa pamilyang Singer si Cherry Villa in the future. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon? Kumunat ang noo ni Leon at tumingin kay Jenkins na nakatayo sa stage. Walang magawa siyang umiling at napabuntong hininga dahil gusto mong lumaban tayo. Umakyat si Leon sa hagdan habang nasa likod ang mga kamay. Sa isang iglap, napapaligiran na ang entablado ng mga miyembro ng pamilyang Singer. Hehe, how dare Leon Jefferson mess with our family head? Siya ay labas sa kanyang kaibuturan. Hindi mo sinasabi. Ito ang Beechwood City, hindi Cherry Villa. Ang ating patriarka ay isang honorary teacher na nagturo ng 3 araw ng mga disipulo, at ang kanyang lakas ay matagal nang umabot sa tugatog ng ika-6 na sona. Bukod dito, nabalitaan ko na nakapasok na siya sa kaharian ng mga alagad, ngunit ang balita ay hindi ibinalita sa publiko. Maraming talakayan ang maririnig sa ibaba ng entablado. Lahat sila ay miyembro ng pamilyang Singer, kaya natural, minamaliit ng lahat si Leon. Mag-isang pumunta si Leon dito dahil ayaw niyang masira ang balanse sa pagitan ng North at South Supernatural Disciple World. Sa stage, tumingin si Jenkins kay Leon at nakangising sabi, Leon, hindi pa huli ang lahat para aminin mo ang pagkatalo mo ngayon. Hindi mo ako kalaban. Mahinahong ngumiti si Leon at sinabing, hindi natin malalaman hanggat hindi tayo nag-aaway. Kabanata 2622. Pagkasabi pa lang ni Leon ay umungol si Jenkins at sinuntok siya. Agad na sumiklab ang matinding away sa pagitan nilang dalawa. Pareho silang nagpigil ng lakas at sinubukan ang isa't isa. Kung tutuusin, kung sumiklab ang isang malawakang labanan, hindi kakayanin ng buong Singer Villa ang impact. Naghiwalay sila pagkatapos ng isang suntok. Napaatras si Jenkins ng 2 hakbang habang si Leon naman ay tahimik na nakatayo sa pwesto na walang pakialam sa gilid ng kanyang mga mata. Sumimangot si Jenkins, at nanlamig ang mga mata niya. Napatitig siya kay Leon, na kalmado at nalilito. Malamig niyang sinabi, nagawa mo na ba ang hakbang na iyon? Ngumiti si Leon at sinabing, napaka-perceptive mo, Patriarch Singer. Kumunat ang noo ni Jenkins sa sinabi niya. Hindi niya inaasahan na papasukin talaga ni Leon ang antas na iyon bago siya. *Man 8, naikuyom ng mahigpit ni Jenkins ang kanyang mga kamao habang lumalamig ang kanyang mukha. Aniya, Leon, paano kung nagawa mo na ang hakbang na iyon? Ito ang pamilya ng Singer. Mayroong 6 na ekspertong tagapag-alaga ng aking pamilya sa paligid, pati na rin ang mga underground dragon ley lines. Nasa invincible position ako. Payo ko, huwag masyadong lumayo. Hindi ko pakakawalan ang babaeng iyon. Si Philip naman, papatayin ko siya. Umiling si Leon at sinabing, Patriarch Singer, hindi ako narito para makipag-away sa iyo kundi para iligtas ang pamilya mong Singer.
Si Philip Clark ay hindi isang taong madali mong guluhin, pabayaan ang kanyang anak na babae. Kung gusto ng pamilyang Singer na patuloy na magkaroon ng foothold sa Beechwood City, dapat mong bitawan kaagad ang batang babae at humingi ng tawad kay Philip. Baka may pagkakataon ka pa. Nang marinig ito, agad na sumigaw si Jenkins, "Leon, sinusubukan mo ba akong takutin?" Ako si Jenkins Singer, ang pinuno ng pamilyang Singer at isa sa 3 master ng Terrain Villa. Ang iyong Cherry Villa ay tinapakan sa ilalim ng aking Terrain Villa noong nakaraang taon. Sa tingin mo ba ay maaari mong suportahan ang buong Southern Supernatural Disciple World ng mag-isa? Wishful thinking. Dahil pinilit mong gawin ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sumigaw si Jenkins, at ang walang katapusang raging energy pressure ay biglang bumangon mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, may lumitaw na berdeng dragon sa likod ni Jenkins. Ang berdeng dragon na ito ay may pulang dugo na mga mata, mahabang balbas, at berdeng kaliskis. Daan-daang talampakan ang haba nito. Pumalakpak ito sa langit at umungol ng galit. Dagendong. Lumipad ang dragon sa itaas ng ulo ni Jenkins na nakabukas ang mga pangil nito. Isang pares ng Crimson Dragon na mata ang nakatitig sa maliit na leon sa tapat ng stage. "Leon, akin ang buhay mo." Galit na sigaw ni Jenkins, itinaas ang mga kamao, at sinugod si Leon. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Leon. Nakasuot ng damit na kasing puti ng nyebe, ibuka ang kanyang mga kamay at nakipaglaban kay Jenkins. Sa isang iglap, nabasag ang entablado dahil sa nagngangalit na energy pressure mula sa dalawa. Nakipaglaban sila mula sa lupa hanggang sa himpapawid, at lahat ng kanilang mga galaw ay nakamamatay. Ang buong kalangitan ay napuno ng napakatalino na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang mga miyembro ng pamilyang Singer ay tumangala sa laban at namangha. Hindi ko inaasahan na si Leon Jefferson ng Cherry Villa ay napakalakas. Hehe, ano? Ang ating patriarka ay hindi matatalo. Sa paligid ng berdeng dragon, sino ang maglalakas loob na makipaglaban? Tatalo si Leon for sure. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sakupin na ng North ang timog. Gayunpaman, sa lupa, ang 6 na ekspertong tagapag-alaga ng pamilya ng Singer ay hindi nagbahagi ng parehong kaisipan. Kabanata 2623. Nagkatinginan ang mga dalubhasang tagapag-alaga. Nasabi na nila ang kinalabasan ng laban. Narating na ni Leon ang hakbang na iyon ngunit pinipigilan siya. Bagamat napaka-agresibo ng Patriarch ngayon, talagang ginagamit niya ang mga underground dragon ley lines para piliting pataasin ang kaharian ng kanyang lakas. Kung ito ay nagpatuloy, ang resulta ay hindi maiiwasan. Kaya, halos kaagad, ang 6 na tao ay sabay-sabay na lumipad sa himpapawid. "Patriarch, hayaan mo kaming tulungan kang mahuli si Leon." Swoosh! 6 na figure ang tumalon sa himpapawid, nakiisa sa labanan, at agad na naglunsad ng paglusob kay Leon. Bagamat nag-aatubili si Jenkins, maaari lamang niyang tanggapin ito sa kasalukuyang sitwasyon. Okay. Ibaba si Leon at tirakan ang timog sa dugo. Galit na sigaw ni Jenkins. Agad na nagsanib puwersa ang 7 tao at inatake si Leon. Dumilim ang mukha ni Leon habang nakatingin sa 7 taong papalapit. Nagpatuloy siya sa pag-atake. Nakakapit pa siya noong una, ngunit habang umuusad ang laban, mas lalong nahirapan si Leon na lumaban. Ilang beses siyang tinamaan ng mga pamatay na galaw ng kabilang partido, at ang kanyang puting damit ay nabahira ng dugo. "Leon Jefferson, sumuko ka at sumuko. Kung hindi, papatayin kita ng walang awa." Marahas na sigaw ni Jenkins. Napapaligiran si Leon ng 7 taong ito. Nang may panunuya, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at isang nagninangas na pulang liwanag ang biglang lumipad mula sa malayo. Hawak ni Leon ang isang nagninangas na Chimera sword sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang espada, galit na itinutok si Jenkins, at sumigaw, "Ngayon, gagamitin ko itong wasak na katawan ko para sirain ang pamilya mong Singer. Tutupad ako sa huling hiling ni Grant noon at aayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Timog at Hilaga." Hahaha. Tumawa si Jenkins at sinabing, "Leon, dapat ay senile ka na." Matagal nang patayin si Grant Lovelace, at ang kanyang huling hiling ay walang iba kundi ang walang laman na usapan. Maaga o huli, ang supernatural na mundo ng disipulo ay mapapabilang sa Hilaga, sa pamilyang Singer. Dahil desidido kang mamatay, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Sa isang dagendong, ginawa ni Jenkins ang kanyang pagpatay. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at hinabi ang isang hindi kilalang trajectory. Sa langit sa likuran niya, kumikidlat at kumikidlat sa madilim na ulap. Ang anino ng isang malaking berdeng dragon ay nakitang lumulutang sa mga ulap. Isang malaking ulo ng dragon ang biglang lumitaw at galit na umatungal kay Leon na may hawak na espada sa himpapawid. Dumagundong. Isang langit na puno ng kidlat ang humampes kay Leon na parang bagyo.
Mariin na dumilat si Leon at hinampas ang langit gamit ang nagninangas na Chimera Sword sa kanyang kamay. Buzz! Ang malaking nagninangas na pulang tibak na enerhiya ay naging isang malaking umaatungal na apoy na Chimera, na pumailan lang sa hangin patungo sa bagyo at bumulusok sa Berdeng Dragon. Boom! Nawala ng kulay ang mundo. Nakipaglaban ang Fire Chimera sa Berdeng Dragon sa kalangitan. Napuno ng nakakatakot na presyon ng enerhiya ang kalangitan, at ang mga madilim na ulap ay gumulong na parang katapusan na ng mundo. Ang pula at berdeng pagbabago-bago ng enerhiya ay lumundag sa mga ulap na parang guguho na ang langit. Sa himpapawid, sinalakay ni Jenkins at ng iba pang 6 na ekspertong tagapag-alaga si Leon. Sa ilang sandali, naganap ang isang matinding labanan. Ang presyon ng enerhiya at kapangyarihan ng mga pagsukat ay tumaas sa loob ng 5 radius. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malaking dagandong. Sa kalangitan, pinunit ng Berdeng Dragon ang apoy na Chimera. Tinamaan din si Leon ng 7 hakbang ng pagpatay. Bumagsak siya mula sa langit na parang bola ng kanyan sa lupa. Boom! Isang malaking hukay ang nabasag sa lupa. Matapos tumira ang usok at alikabok, nabahira ng dugo ang puting damit ni Leon. Hawak niya ang isang dagwang Fire Chimera Sword sa kanyang kamay at pinandilatan ang 7 tao sa langit. Lumipad si Jenkins sa hangin, galit na itinuro si Leon sa lupa, at sumigaw, "Leon Jefferson, lumuhod ka at tanggapin ang iyong kamatayan." Kabanata 2624. Sa isang dagandong, itinaas ni Jenkins ang kanyang kamay na naglalaman ng nagngangalit na presyo ng enerhiya at idiniin ni Leon sa lupa. Sa likod niya, ang berdeng anino ng dragon ay bumuo ng isang koneksyon sa mga linya ng lay ng dragon sa ilalim ng lupa at nabago sa isang solidong anyo. Nagpakita ito sa isang malaking katawan na parang isang Dragon King na naghahari sa langit. Isang dumadagandong na dagandong ng dragon ang yumanig sa lahat ng direksyon. Itinaas ni Leon ang Fire Chimera Sword sa kanyang kamay at itinutok iyon, ang langit upang kontrahin ang presyo ng enerhiya ni Jenkins. Gayunpaman, ang natitirang 6 na ekspertong tagapag-alaga ng pamilya ng Singer ay sabay-sabay na sumalakay. 7 solid energy beam ang bumalot sa ulo ni Leon. Inilabas ni Leon ang kanyang enerhiya upang bumuo ng isang light energy barrier at nilabanan ang pag-atake gamit ang kanyang malaking espada. Gayunpaman, ang isang tao ay hindi maaaring labanan laban sa 7, pagkatapos ng lahat. Napaatras siya. Sa wakas, basag. Sa ilalim ng pag-atake ng 7 energy pressures, ang Fire Chimera Sword ay gumuho at nagkawatak-watek. 7 solid energy beam ang tumama kay Leon at idiniin ito na parang bundok. May bahid ng dugo ang puting damit ni Leon, at namumula ang mukha. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na parabang ay nalalayan niya ang langit. Nilabanan niya ang 7 energy pressure mula sa itaas. Gayunpaman, sa pagharap sa buong puwersa ng 7 panggigipit ng enerhiya at sa kapangyarihan ng mga pagsubok, maaari lamang kumapit si Leon. Boom! Lumuhad siya sa isang tuhod, na lumubog ng malalim sa lupa. Gayunpaman, pinanatili ni Leon ang posture ng pagluhod sa isang tuhod at umungal. Umuumbok ang mga ugat sa buong katawan, at dumyugo siya mula sa 7 butas. Tumayo siya habang nilalabanan ang 7 energy pressure sa itaas ng ulo niya. Nang makita ito, galit na umungol si Jenkins. "Leon Jefferson, naghahanap ka ng kamatayan. Kung luluhod ka, ililigtas ko ang buhay mo." Hahaha. Isang nakakabinging dagandong ng galit ang nanggaling kay Leon. Sabi niya, "Ako si Leon Jefferson, ang master ng Cherry Villa. Kinakatawan ko ang buong Southern Supernatural Disciple Community. Maaaring damanak ang aking dugo at maaaring putulin ang aking ulo, ngunit hinding-hindi ako luluhod sa iyo, Jenkins Singer. Bilang isang kinatawan ng timog, taglay ko ang aking pagmamalaki at karangalan. Lumuhad ako sa iyo sa ibabaw ng patay kong katawan, Jenkins Singer." Ngumuso si Jenkins at sinabing, "Leon, dahil hinahanap mo ang kamatayan, huwag mong sisihin ang iba para dito. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang labanan." Sa sinabi nito, itinaas ni Jenkins ang isa niyang kamay at idiniin din ito kay Leon. Kasabay nito, galit siyang sumigaw, "Mga miyembro ng pamilya kong Singer, gawin ninyo ang lahat para sugpuin si Leon at mapaluhod siya." Sa isang iglap, ang mga mula sa pamilyang Singer na may gagawin ito ay tumalon sa habang ang iba ay nanatiling nakatayo sa lupa. Ang lahat ay naglalabas ng kanilang mga alituntunin ng enerhiya kay Leon. Boom! Kaagad, ang buong Singer Villa ay binaha ng lahat ng uri ng enerhiya at kapangyarihan ng mga pagsusuri. Sa loob ng radius na 10 milya, gumuho ang lahat ng mga ibon at hayop. Ang gayong napakalaking presyo ng enerhiya ay sapat na tumugma sa buong suntok mula sa isang hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona sa kanyang tuktok. Nasa matinding panganib si Leon. "Leon, luluhod ka ba?" Galit na sigaw ni Jenkins, puno ng killing intent ang mga mata.
Pinilit ni Leon na pigilan ang energy pressure mula sa lahat ng panig habang ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang yumuko ng dahan-dahan. Dumaloy din ang dugo sa kanyang ilong at bibig. Sa ilalim ng gayong presyo, ang mga panloob na organo ni Leon ay lubhang nasira. Kahit na siya ay manatiling buhay, siya ay baldado. Jenkins Singer, hinding-hindi ako luluhod sa iyo, ambisyosong matandang lalaki. Galit na sigaw ni Leon. Kabanata 2625. Nang marinig iyon, sumilay sa mga mata ni Jenkins ang layuning pumatay habang umuungal. Pumunta ka sa impyerno. Dagendong. Sa dagendong ng dragon, nagpakawala si Jenkins ng nakamamatay na pag-atake kay Leon. Ang malaking anino ng berdeng dragon ay lumundag mula sa langit patungo kay Leon na nakabukas ang mga panga. Ang pagbaba ng berdeng dragon ay parang parusa ng langit. Ang nakakabinging dagendong ng berdeng dragon ay maririnig sa loob ng 10 milyang radius. Nang makita ito, isang pahiwatig ng kaginhawaan ang lumitaw sa mga mata ni Leon habang bumubulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, "Philip, pasensya na hindi ko nailigtas ang iyong anak para sa iyo." Pagkasabi noon ay ipinikit ni Leon ang kanyang mga mata at naghanda ng mamatay. Gayunpaman, sa isang kritikal na sandali, isang gwapo at matangkad na figure ang biglang umahan mula sa likuran ni Leon. "William Master Jefferson, maraming salamat. Hayaan mo akong bahala sa iba." Nang marinig ito, biglang iminulat ni Leon ang kanyang mga mata at nakita ang isang matangkad na nakatayo sa kanyang harapan. Bata pa siya at gwapo. Mayabang siyang tumayo habang nasa likod ang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang sirang Fire Chimera sword sa lupa ay biglang bumalik sa isang espada. Hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay at nilaslas ang berdeng dragon na umaatungal sa langit. Swish! Isang malaking Fire Chimera ang pumailan lang sa hangin, at isang layer ng gold armor ang mabilis na tumakip sa katawan nito. Ikinalat nito ang kanyang mga kuko, hinawakan ang malaking ulo ng dragon na may dagendong, at kinagat ang leeg ng dragon. Dagendong. Napuno ng mga dagendong ang langit. Ang berdeng dragon ay pumailan lang sa hangin at nagsimulang makipaglaban sa apoy na Chimera. Sa lupa, ang figure na biglang lumitaw ay itinaas ang kanyang kamay at pinawi ang lahat ng presyo ng enerhiya. Buong pagmamalaki siyang tumayo, itinaas ang kanyang espada, itinutok ito kay Jenkins sa kalangitan, at same time na sinabi, ang pamilyang Singer ay karapat-dapat na patayin. Mabilis na kumalat ang malamig na boses na ito sa buong Singer Villa. Napakalakas at nakamamatay na aura. Maging si Jenkins ay nanginginig nang maramdaman niya ang napakalaking layunin ng pagpatay mula sa matangkad at tuwid na figurang iyon. Sino ka? How dare you barge into my Singer Villa? Nililigawan mo si kamatayan. Mabilis na kumalma si Jenkins. Nakakunot ang noo niyang itinuro ang figure sa lupa at galit na sumigaw. Sa sandaling ito, mukhang tumawa ang taong nakatayo sa harap ni Leon at sinabing, "Philip Clark, narito para sa appointment." Nang ipahayag ni Philip ang kanyang pangalan, nagulat ang lahat ng miyembro ng pamilya ng Singer. Siya si Philip Clark. Siya ba ang Philip Clark na pumatay kay Young Master Ronan Singer at Mr. Burdock sa isang galaw? Siya ay napakabata at makapangyarihan. Kakalat niya ang killing move ng Patriarch kanina lang. Mas nakakatakot na kaya niyang labanan ang lahat ng energy pressure mula sa napakaraming eksperto para kay Leon. Nang marinig iyon, galit na galit si Jenkins at sumigaw, "Ikaw si Philip Clark. Napakahusay. Dahil nandito ka para mamatay ngayon, pagbibigyan ko ang hiling mo." Tumangala si Philip kay Jenkins at malamig na sinabi, "Hayaan mo ang anak ko. Kung hindi, sisirain ko ang pamilya mong Singer sa lupa." Nakakabaliw. Bago magsalita si Jenkins, ang isa sa mga ekspertong tagapag-alaga sa tabi niya ay sumaway, "How dare you act so arrogantly? Gusto mo pang sirain ang pamilya ng Singer sa lupa? Nililigawan mo si kamatayan. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo." Sa sinabi nito, sinugod ng ekspertong tagapag-alaga si Philip. Wow! Si Mr. Queen ay gumawa ng isang hakbang. Patay na ang batang iyon. Hehe, naghahanap lang siya ng kamatayan sa pamamagitan ng paggawa ng mga matatapang na salita. Hindi na kailangang kumilos ang patriarka. Mr. Queen is more than enough para patayin ang mayabang na brat na iyon. Sa ilang sandali, lahat ng miyembro ng pamilya ng Singer ay nanunuya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang nakagigimbal na eksena ang nagpatulala sa kanila. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.